Siguradong kaya mo namang tumawag ng ambulansya mag-isa. Narinig ko ang mga salitang iyon habang lasang dugo ang aking bibig. Sa malamig na aspalto ng isang kalsada sa Makati, nagkalat ang mga basag na salamin ng aming nawasak na sasakyan. Tiningnan ako ng aking asawa mula sa itaas at binitawan ang mga salitang iyon. Sa kanyang tabi, nanginginig, ay isang batang babae. Niyakap siya ni Gabriel nang may pagmamahal upang protektahan siya mula sa lamig ng gabi at pagkatapos ay sinabi ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Uuwi na kami. Tanging pagkabigla lamang ang naramdaman ko, hindi makapagsalita. Ngunit sa sandaling iyon, walang kamalay-malay ang asawa ko sa kung ano ang ginawa niya. Hindi niya alam na pagkalipas ng ilang araw, mararanasan niya ang pinakamalaking pagsisisi sa buong buhay niya. Ibalik natin ang oras ng ilang oras. Ang araw na iyon ay ang aming ika-18 anibersaryo ng kasal. Ako ang nagmamaneho ng kotse gaya ng nakasanayan, patungo sa naglalakihang gusali sa Ayala Avenue, kung saan naroon ang opisina ng kumpanya ng aking asawa. Nakiusap si Gabriel na sunduin ko siya. Sinabi niya sa akin na nagpareserba siya para sa hapunan upang ipagdiwang ang aming anibersaryo. Nang marinig ko iyon, nag-ayos ako ng higit sa karaniwan. Nagsuot ako ng bagong lipstick na binili ko sa Greenbelt, na hindi ko naman madalas gamitin. At sinuot ko ang paborito kong damit. Ang 18 taon ay hindi maikling panahon. Noong kabubuo pa lamang ng kumpanya, wala kaming pera. Naaalala ko pa ang mga araw na pinagsasaluhan namin ang murang tapsilog sa isang maliit na karinderya o naghahati sa isang order ng pansit para lang makatipid. Mga araw na binabawasan namin ang oras ng aming tulog para patuloy na magtrabaho ng magkasama, balikat sa balikat. Sa paglampas sa lahat ng hirap na iyon, nakarating kami sa kung nasaan kami ngayon, kaya inakala kong magiging espesyal ang araw na ito. Gayunpaman, nang iparada ko ang kotse sa harap ng gusali ng opisina, malupit na nadurog ang aking mga simpleng inaasahan. Lumabas si Gabriel mula sa umiikot na pinto ng gusali, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, nakadikit sa kanya, ay isang batang babae. Siya ay si Andrea. Ang babaeng kamakailan lang ay naging sekretarya ni Gabriel. Siya ay isang babaeng nasa maagang 20 anyos na may mapang-akit at malanding aura. Nakutuban na ako ng masama. Si Gabriel, nang walang pag-aalinlangan, ay binuksan ang pinto ng passenger seat at pinilit si Andrea na umupo roon. Sa upuan sa tabi ng nagmamaneho, na ako, ang kanyang asawa. Nawalan ako ng kibo. Gabriel, anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Sumagot siya nang walang anumang bakas ng konsensya habang umuupo sa likuran. Isasama ko rin si Andrea sa hapunan. Masyado siyang nagpapagod sa trabaho kamakailan. Pero ngayon ang anibersaryo ng kasal natin. Sagot ko. Ano naman ngayon? Huwag kang masyadong makaluma at mahigpit, natatawang sabi ni Gabriel. Mula sa passenger seat, tiningnan ako ni Andrea mula ulo hanggang paa. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagmamaliit sa akin. Mrs., pasensya na po sa abala, sabi niya. Bagamat ang kanyang tono ay hindi nagpapahiwatig ng paghingi ng tawad. Sa halip, may nakapaskil na tagumpay sa kanyang mukha. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Halos manginig ang mga kamay ko sa galit. Ngunit ang gumawa ng iskandalo doon ay hindi gawain ng isang sibilisadong matanda. Huminga ako ng malalim at tahimik na pinaandar ang sasakyan. Ang kapaligiran sa loob ng kotse ay napakalamig. Tanging ang musikang tumutugtog sa radyo ang bumasag sa katahimikan. Mula sa likuran, walang patid ang pakikipag-usap ni Gabriel kay Andrea. Ang restaurant natin ngayon ay may nakamamanghang view ng Bonifacio Global City. Nasa tuktok ito ng isang sikat na hotel, sabi niya. Hala, totoo ba? Nakaka-excite naman, sagot ng babae. Nag-book ako ng mesa na may pinakamagandang view lalo na para sa iyo. Sa harap ko, ang asawang ginawang Draper, ang dalawa ay nag-aasal na parang mga teenager na in love. Ang matamis at nakakaumay na amoy ng pabango niya ay pumuno sa loob ng sasakyan. Naramdaman kong may bahagi ng puso ko na nabiyak at gumuho ng may mabigat na tunog. Sa loob ng 18 taon, walang sawang sinuportahan ko si Gabriel. Sa paningin ng iba, isa lamang akong may bahay. Ngunit ang katotohanan ay malayo rito. Mula sa diskarte sa negosyo ng kumpanya hanggang sa pamamahala ng pondo, pati na rin ang pakikipagtransaksyon sa pinakamahalagang kliyente, ako ang nagpapatakbo ng lahat mula sa likod ng mga eksena. Naniniwala si Gabriel na naabot niya ang tagumpay dahil sa sarili niyang galing, ngunit kung hindi ko siya sinuportahan, matagal na sanang bumagsak ang kumpanya. At sa kabila ng lahat,
Tuluyan niya akong binabaliwala. Tinatrato niya ako na parang isang simpleng driver. Nang huminto kami sa isang stoplight malapit sa isang malaking intersection sa BGC, hindi ko na napigilan at nagsalita ako. Gabriel, hindi ito tama. Ang alin ang hindi tama? Sagot niyang tila naiinis. Ngayon ang anibersaryo natin. Bakit kailangan siyang sumama sa atin? Sinabi ko na sa iyo na pabuyang ito para sa trabaho niya. Biglang sigaw ni Gabriel. Nagtataas ng boses. Sa passenger seat, gumawa ng labis na reaksyon si Andrea. Nagkukunwaring natakot. Sir, parang awa niyo na po. Huwag kayong magalit. Kasalanan ko po ito. Wala kang kasalanan, Andrea. Si Isabel talaga ang makitid ang utak. Sa mga salitang iyon ni Gabriel, nagdilim ang lahat sa aking paningin. Makitid ang utak. Akong nag-alay ng buhay ko para protektahan ang kumpanya niya, at ngayon na nakamit na niya ang tagumpay, tinatrato na niya akong pabigat. Gabriel, sa tingin mo ba talaga ay ako ang... At sa mismong sandaling iyon, nangyari ang lahat. Isang delivery truck na mabilis na humarurot at hindi pinansin ang red light ang malakas na bumangga sa aking sasakyan na kalalabas lang sa intersection. Isang nakakabinging pagkalampag ang umalingaw-ngaw sa hangin. Naramdaman kong lumutang ang aking katawan at umikot ang mundo sa paligid ko. Ang tunog ng mga salamin na nadudurog, ang nakakakilabot na pagngit-ngit ng bumabaluktot na metal, at pagkatapos ay malalim na kadiliman. Nang magkamalay ako, tumaob ang kotse at tuluyang nawasak. May puting usok na lumalabas mula sa iba't ibang bahagi ng sasakyan. Ang matapang na amoy ng gasolina ay pumasok sa aking ilong. Nakawala ang isang daing sa aking mga labi. Naramdaman ko ang sakit sa ibabang bahagi ng aking katawan na hindi ko pa naranasan kailanman. Ang bahagi ng aking balakang ay tila nasusunog sa sakit na hindi makayanan. Hindi ko maramdaman ang aking mga binti. Agad kong napagtanto na malubha ang aking pinsala. Sa abot ng aking makakaya, iniangat ko ang aking ulo at nakita ko ang dalawang anino sa labas ng nawasak na sasakyan. Sila ay sina Gabriel at Andrea. Himala na ang gilid ng passenger seat at ang upuan sa likuran ay nagtamo ng mas kaunting pinsala. Ang dalawa ay nakalabas na may kaunting gasgas lamang. Inilalayo ni Gabriel si Andrea sa sasakyan. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Gabriel! Tawag ko sa kanya gamit ang boses na halos hindi lumabas. Lumingon siya sa akin. Inakala kong tutulungan niya ako. Sigurado ako doon. Tutal, siya ang asawa ko. Ang lalaking pinagbahagian ko ng 18 taon ng aking buhay. Ngunit tiningnan niya ako mula sa itaas gamit ang malamig na mga mata. At doon niya binitawan ang hindi kapani-paniwalang mga salitang iyon. Siguradong kaya mo namang tumawag ng ambulansya mag-isa. Hindi ako makapaniwala sa narinig ng aking mga tainga. Inakbayan ni Gabriel si Andrea at idinagdag. Sobra ang takot ni Andrea dahil sa banggaan. Uuwi na kami. Tiningnan ako ni Andrea sa mukha at nagpakawala ng bahagyang mapangutiang ngiti. Mula sa anggulo kung saan hindi siya nakikita ni Gabriel, mayroon siyang ekspresyon ng matinding paghamak sa akin. At nang ganun na lang, naglakad ang dalawa palayo patungo sa dilim ng kalsada. Iniiwan ng malubhang nasugatang asawa sa pinangyarihan ng aksidente. Gumagapang ang sakit sa buong katawan ko. Sino mang normal na tao ay sasagot ng sigaw at iyak. Sisigaw siya ng pangalan ng asawa para humingi ng saklolo. Walang mananatiling kalmado pagkatapos makatanggap ng ganoong kalupit na pagtrato. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang nanlamig ang puso ko. Hindi ako lumuha kahit isang patak. Sa halip unti-unting umangat ang mga sulok ng labi ko. Nakangiti ako. Sa kabila ng sitwasyon, napaka-ironic at kakatwa ng lahat kaya hindi ko mapigilan. Habang hinihila ang aking nananakit na katawan, hinubad ko ang gintong singsing sa kasal mula sa kaliwa kong kamay. Wala na itong anumang halaga sa akin. Ibinato ko ang maruming singsing sa aking bag na nahulog sa malapit. Pagkatapos, gamit ang aking mga kamay na may bahid ng dugo, kinuha ko ang aking cellphone bago i-dial ang 911 upang tumawag ng ambulansya. Tumawag ako ng isang beses sa isang partikular na tao. Tinapon ng asawa ko ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Malapit na niyang matikman ang bigat ng desisyong iyon. Dito magsisimula ang aking tunay na pagganti. Isang puting kisame. Ang ritmikong tunog ng isang heart monitor na umaalingaw-ngaw sa isang tahimik na silid. Ang matapang na amoy ng disinfectant na masakit sa ilong. Natagpuan ko ang aking sarili sa kama ng isang hindi kilalang ospital. Nagising ako kinabukasan pagkatapos ng aksidente. Pakiramdam ko ay kasing bigat ng tingga ang aking katawan
at hindi ako makagalaw. Ang subukang gumalaw ng kaunti ay nagdudulot ng matalim at hindi makaya ng sakit sa aking balakang. Kahit ang paghinga ay umaalingaw-ngaw sa aking nananakit na katawan. Sinubukan kong lakasan ang aking boses, ngunit tuyo ang aking lalamunan. Nang marinig ang aking mahinang bulong, isang batang nurse ang tumakbong lumapit. Gising na po kayo. Tatawagin ko po agad ang doktor. Hindi nagtagal, pumasok sa silid ang isang doktor na nasa katanghaliang gulang. Napakaseryoso ng kanyang mukha. Tumayo siya sa tabi ng aking kama at nagsimulang magsalita sa kalmadong tono. Isang himala na buhay kayo. Nawasak ang sasakyan matapos salpukin ng truck. Gayunpaman, Mrs., napakalubha ng inyong mga pinsala. Itinuro ng doktor ang monitor sa tabi ng kama. Doon ipinakita ang mga x-ray ng aking mga buto. Mayroon kayong maraming bali sa balakang. Kakailanganin nito ng isang masalimuot na operasyon. Hindi kayo agad makakalakad gamit ang sarili ninyong mga paa. Kakailanganin ninyo ng hindi bababa sa 3 buwang pagka-confine sa ospital. Napakatindi ng mga salita ng doktor. 3 buwang pananatili sa ospital at walang katiyakan na makakalakad muli gaya ng dati. Sino mang ibang tao ay babagsak sa pag-iyak sa harap ng ganoong balita. Sila ay mawawalan ng pag-asa at magtatanong kung bakit kailangang mangyari ang ganito sa kanila. Ngunit nakakagulat na ako ay napakakalmado. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking katawan. Ngunit ang aking kalooban ay may kakaibang kapayapaan. Magpapatuloy ang matinding sakit. Nais niyo po ba na bigyan namin kayo ng dagdag na painkiller? Nag-aalalang tanong ng doktor. Ngunit umiling ako. Hindi po, ayos lang ako. Kaya ko itong tiisin. Ang pisikal na sakit na ito ay walang-wala kumpara sa sakit na naranasan ng aking puso. Kumpara sa 18 taon ng pagtataksil. Ito ay isa lamang maliit na gasgas. Maliwanag. Handa kaming tumulong sa anumang kailangan ninyo. Sa pagtugon ko ng may napakakalmadong boses, nagkatinginan ng doktor at ang nurse ng may pagtataka. Siguradong inaasahan nilang magwawala ako at sisigaw dahil sa desperasyon. Nakontak po ba ninyo ang inyong asawa? Mahiyang tanong ng nurse. Isang asawa na dapat ay nasa pinangyarihan ng aksidente, ngunit hindi sinamahan ng kanyang asawa nang dalhin ito sa ambulansya. Sa paningin ng sinuman, isa itong hindi normal at nakakabahalang sitwasyon. Hindi, pero duda akong makakapunta siya rito agad. Masyado siyang abala sa kanyang trabaho, sagot ko ng may malamig na tono, at namayani ang isang nakakailang nakatahimikan sa silid. Tiningnan ako ng nurse na may labis na awa, isang malamig na asawang inabandona ang kanyang malubhang na sugatang asawa. Siguradong naisip niya na isa akong napakamalas na babae, ngunit nagkakamali siya. Hindi siya abala sa trabaho, ayaw lang niyang may umabala sa oras nila ng kanyang batang kabit. Kinahapunan, nang ang sikat ng araw ay matinding pumasok sa bintana, malakas na bumukas ang pinto ng kwarto. Oo, alam ko na. Babalik ako agad. Ikaw na ang mag-book sa Italian restaurant sa Salcedo Village. Mahal din kita, Andrea. Habang masayang nakikipag-usap sa kanyang cellphone, pumasok si Gabriel sa kwarto. Tiningnan niya ako ng malamig at pinatay ang tawag. Pagkatapos, na may ekspresyon ng matinding pandidiri, tinakpan niya ang kanyang ilong. Bakit palaging napakalungkot at ang baho ng mga ospital? Nakasuot si Gabriel ng walang dungis na suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakagel. Sa kanyang pulso ay nakasuot ang isang mamahaling relo na niregalo ko sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Siguradong hindi ito kasuotan ng isang taong bibisita sa kanyang malubhang na sugatang asawa. May amoy na matamis na pabango na nagmumula sa kanya. Ang parehong pabango na ginagamit ni Andrea. Kinausap ko ang doktor. Mukhang hindi naman nasa panganib ang buhay mo, sabi ni Gabriel, na natili sa malayo sa kama. Hindi siya nagtangkang lumapit man lang o hawakan ako. Sabi niya hindi ka makakalakad ng ilang buwan. Talagang kaawa-awa ka. Ang tanging alam mo lang gawin ay maging pabigat sa akin. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Higit sa galit, nakaramdam ako ng matinding pagkadismaya. 18 taon ng pag-aalay ng aking kaluluwa upang suportahan ang lalaking ito. Tinitiis kahit paunahin niya ang trabaho, kaysa sa aming anibersaryo. May mga panahong mahirap na tinitipid ko ang pera mula sa sarili kong damit at make-up upang makapag-inject ng pondo sa kanyang kumpanya. Nang malapit na kaming malugi, ako ang nagbaba ng aking ulo at pumunta sa bawat pinto naghahanap ng solusyon at itinuring niya ang lahat ng aking pagsisikap bilang isang pabor na dapat lang. Well, ano pa nga ba? Ito na ang perpektong pagkakataon. Nagpakawala ng mapangutyang ngiti si Gabriel.
Mula sa isa sa mga bulsa sa loob ng kanyang jacket, naglabas siya ng isang dokumento. Ito ang mga papeles ng diborsyo o annulment. Ang kasunduan sa paghihiwalay. Masungit niya itong itinapon malapit sa mukha ko. Nahulog ang papel sa unan ng may tuyong tunog. Pirmahan mo iyan. Pagsapit ng araw na ma-discharge ka, gusto kong nakaalis ka na sa bahay. Bibigyan kita ng kaunting pera bilang danyos para hindi ka na magreklamo. May ekspresyon ng matinding kumpiyansa sa sarili si Gabriel. Mas maganda ang takbo ng kumpanya ngayon kaysa Rati. Sa susunod na linggo, bibigyan kami ng pautang na 100,000,000 piso mula sa isang napakalaking bangko. Isang napakalaking halaga iyon para sa kumpanyang kasing laki natin at sasara rin kami ng isang malaking kontrata sa ating pangunahing kliyente. Sa wakas, kinikilala na ng mundo ang aking galing sa pagnenegosyo. Pagmamalaki niya, puno ng yabang ang dibdib. Napabuntong hininga ako ng malalim sa loob-loob ko. Ang 100,000,000 pisong pautang mula sa bangko na sinasabi niya. Ako ang nagpuyat ng maraming gabi ng walang tulog, nag-draft ng perpektong business plan upang makuha iyon. Ako ang nagkalkula ng mga numero ng paulit-ulit na masusing nagsuri sa mga panganib at na nakipagnegosasyon mula sa likod ng mga eksena sa branch manager hanggang sa makumbinsi siya. Ang tanging ginawa ni Gabriel ay ilagay ang maganda niyang pirma sa dulo. Ngunit bulag siyang naniwala na nalampasan niya ang lahat ng mga balakid ng mag-isa. Sa tabi ng isang CEO, kailangan ng isang nakakabighaning babae. Bata si Andrea at palagi niyang pinaparamdam sa akin na mahalaga ako. Hindi katulad mo, isang amargada at nakakabagot na babae na palagi na lang nagrereklamo. Dahil dito, magiging perpekto na ang buhay ko. Naniwala si Gabriel doon ng may buong katiyakan, makipaghiwalay, manatili sa batang kabit, at mamuno sa isang matagumpay na kumpanya. Naniwala siyang mangyayari ang lahat ayon sa gusto niya. Sige, aalis na ako. Kung tatagal pa ako rito, kakapit sa damit ko ang amoy ng ospital. Tumalikod si Gabriel at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Wala siyang anumang naging pag-aalala sa aking kalusugan. Ang ingay ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa silid na muling nabalot sa malalim na katahimikan. Tinitigan ko ang mga papeles ng hiwalayan sa aking unan. Nakalagay na ang kanyang pirma sa kaukulang linya. Nang umalis siya, dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa bedside table. Pinindot ko ang screen gamit ang aking sumasakit na mga daliri. Gumagawa ng isang napakalaking pagkakamali si Gabriel. Kung nangako ang bangko na pautangin kami ng pera at kung lalagda ang mga kliyente sa malalaking kontrata, hindi iyon dahil sa talento o karisma ni Gabriel. Dahil iyon sa bumuo ako ng isang planong kinalkula hanggang sa pinakamaliit na detalye mula sa likod ng mga eksena. Dahil iyon sa nagtayo ako ng matibay na relasyon na puno ng tiwala sa loob ng maraming taon. Hindi sila nagtiwala sa kumpanya ni Gabriel. Nagtiwala sila sa kumpanya na sinusuportahan ni Isabel. Habang naghihintay ng ambulansya kahapon, may ginawa akong isang tawag. Para ito sa taong nagtatrabaho bilang aking kanang kamay. Ang aking tauhan sa loob ng maraming taon. Binigyan ko siya ng mga tagubilin na ihanda ang lahat. At ngayon, ay magsusulat ako ng isang email. Ang mga padadalhan ay lahat ng mga pinuno ng mga proyekto na lihim kong pinamamahalaan. Ang pinuno ng loan department ng bangko at ang mga direktor ng aming pangunahing mga kliyente. Iniset ko ito para matanggap nilang lahat ng sabay-sabay. Ang mensahe ay naglalaman ng isang pangungusap. Ako ay kumakalas na sa lahat ng proyekto. Wala akong isinulat na dahilan o paghingi ng tawad. Isang maikli at malamig na mensahe upang ipaalam sa kanila ang katotohanan na tuluyan na akong kumalas sa kumpanyang iyon. Hindi nag-atubili ang aking daliri kahit isang sandali nang pindutin ang send button. Sa screen ay lumabas ang kumpirmasyon ng pagpapadala. Inilapag ko ang telepono sa mesa at ipinikit ang aking mga mata. Kakatuwang naramdaman ko na bahagyang naibsan ang pisikal na sakit. Sa mga oras na ito, siguradong nasa isang mamahaling restaurant si Gabriel kasama si Andrea. Siguradong nagtataas sila ng baso ng alak para sa kanilang tagumpay. Ipinagdiriwang na napatalsik nila ang labis na asawa, kumbinsido na isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanila at nakamit nila ang lahat dahil sa kanilang sariling galing. Ngunit mula sa kastilyong buhangin na inaakala niyang itinayo niya, inalis ko lang ang pangunahing haligi. Sa loob ng ilang araw, mararanasan niya sa unang pagkakataon kung ano ang tunay na impyerno. Malalaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, kung gaano siya naging bobo, at kung kanino siya may utang na loob kaya siya nakaligtas sa lahat ng oras na ito.
Kinaumagahan pagkatapos maipadala ang email, narinig ko ang malamig na tunog ng ulan mula sa bintana. Mas mabigat ang pakiramdam ko kaysa kahapon. Ang anesthesia ay tuluyan nang nawala at ang tunay na sakit ay umaatake. Sa pagsubok ko palang na gumalaw, parang napuputol ang aking hininga sa sakit. Dinalhan ako ng nurse ng almusal, ngunit halos hindi ako makakain. Gayunpaman, ang aking isip ay ganap na malinaw. Pasado 10:00 ng umaga, bahagyang nag-vibrate ang cellphone. Sa screen ay lumabas ang pangalan ni Daniel. Siya ay parang anino ko sa kumpanya. Tinuruan ko siyang magtrabaho mula nang pumasok siya. Opisyal na siyang tauhan ni Gabriel, ngunit sa katotohanan ay kumikilos siya sa ilalim ng aking mga utos. Ma'am Isabel, kamusta po kayo? Narinig ko ang nag-aalalang boses ni Daniel nang sagutin ko ang tawag. Well, buhay pa. Sobra po akong nag-alala. Sabi ng CEO sa amin, nagka-aksidente lang po kayo ng kaunti. Lumilitaw na minaliit ni Gabriel ang aking aksidente sa opisina. Ang pumasok sa trabaho ng normal habang ang kanyang asawa ay malubhang nasugatan ay nangangailangan ng kasinungalingan upang mabigyang katwiran. Ang Gabriel noon ay mas mag-aalala sa akin kaysa sa trabaho. Biglang may pumasok na alaala. Noong maliit pa ang kumpanya at mahirap ang buhay, minsan akong nagkasakit at nakaratay sa kama dahil sa mataas na lagnat. Muntik nang umiyak si Gabriel sa pag-aalala. Anong gagawin ko kung mawala ka sa akin? Sabi niya sa akin, hawak ang aking kamay sa buong oras na iyon. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, natikman niya ang lasa ng pera at kapangyarihan at tuluyang nagbago. Gamit ang perang tinipid ko, bumili siya ng mga pasadyang sastre na suit. Gamit ang mga ulat na inihanda ko ng madaling araw, pinuri siya bilang isang mahusay na pinuno. Ang lahat ng naipong maliliit na sakripisyong iyon mula sa akin, ay ginawa akong isang napakakumbenyenteng kasangkapan para sa kanya nang hindi ko namamalayan. Daniel, na-confirm mo ba ang email na ipinadala ko kahapon? Opo, iyan po mismo ang dahilan kung bakit ako tumawag. Medyo nanginginig ang boses ni Daniel. Sa ngayon, ang kumpanya ay nasa matinding kaguluhan. Ang sitwasyong inilarawan niya sa akin ay eksakto sa inaasahan ko. Ang mga pinuno ng mga proyekto na nakabasa ng aking email ng maaga ay sunod-sunod na tumawag sa kumpanya ng sabay-sabay. At anong ginagawa ni Gabriel? Nakalak po siya sa opisina niya kasama si Andrea. Hindi po siya sumasagot sa anumang tawag. Sinabi niya sa amin na asikasuhin namin ang lahat ng nakakainis na tawag. Mahinang bumuntong hininga ako. Hindi pa rin napagtatanto ni Gabriel ang bigat ng issue. Dahil hindi niya direktang pinamamahalaan ang mga proyektong iyon, inisip niya na sapat ng pagtakpan ng kanyang mga empleyado ang sitwasyon upang maayos ito. Ma'am Isabel, totoo po ba na umaatras na kayo sa lahat? Tanong ni Daniel na gustong makasiguro. Oo, wala na akong dahilan para patuloy na suportahan ang lalaking iyan. Naiintindihan ko po. Kikilos po ako ayon sa inyong mga tagubilin, Ma'am Isabel. Ibinaba ni Daniel ang telepono, nag-iiwan ng mga salita ng suporta. Habang nandyan siya, lahat ng tumpak na talaan ng kumpanya, habang wala ako, ay makakarating sa aking mga kamay. Sumapit ang hapon at lumakas ang ulan. Habang tinitiis ko ang sakit, nakatitig ako sa kisame. Biglang tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Gabriel. Hoy! Anong ibig sabihin nito? Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa pag-angat ko pa lang ng linya. Anong sinasabi mo? Huwag kang magpatay mali siya. Hindi tumitigil sa kakatawag ang mga kliyente na hawak mo. Sa background ay naririnig ko ang boses ni Andrea. Sir, ang ingay naman. Hindi tayo makapagtrabaho ng ganito. Sa kanyang nagrereklamong boses, malambing na sumagot si Gabriel. Pasensya na Andrea, papatahimikin ko sila ngayon din. At sumigaw siyang muli sa akin. Dahil naka-leave ka, kinakabahan ng mga kliyente. Sinabi ko sa iyo na iwanan mong maayos ang lahat bago ka magpahinga. Halos mawalan ako ng kibo sa tindi ng kanyang kakapalan ng mukha. Sa kanyang asawa na nasa gasaan at may bali sa balakang, hinihiling niya na gumawa ako ng maayos na turnover bago magpahinga. Kung wala ako, ikaw ang mag-asikaso. Ikaw ang CEO. Mga proyekto iyon na hawak mo raw. Wala akong oras para asikasuhin ang mga walang kwentang bagay na iyan. Masyado akong abala sa paghahanda para sa malaking kontrata sa susunod na linggo. Maling-mali si Gabriel. Ang mga tumatawag ay hindi mga walang kwentang issue. Sila ang mga pangunahing supplier at kliyente na sumusuporta sa pundasyon ng kumpanya. Ang pagpapagalit sa kanila ay magpapabagsak kaagad sa kumpanya. Sa ngayon, tawagan mo silang lahat isa-isa at humingi ka ng tawad.
Makakagawa ka naman ng ilang tawag mula sa kama mo sa ospital. Huwag kang gumawa ng problema sa kumpanya ko. Nang walang binibigay na oras para makasagot ako, biglang pinatay ni Gabriel ang tawag. Sa isip niya, kasalanan ko ang lahat. Ang mga problema ay lumilitaw dahil lumiliban ako sa trabaho. Kalmado kong inilapag ang cellphone sa mesa. Wala akong intensyon na tumawag para humingi ng tawad. Sa halip, nagsisimula pa lang ang lahat. Pagdating ng dapit hapon, ininom ko ang aking gamot para sa sakit. Nang ipipikit ko na ang aking mga mata para subukang matulog ng kaunti, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula kay Daniel. Hindi ka panipaniwala ang nabasa ko. Sinigawan ni Gabriel ang isa sa mga kliyente at pinakausap si Andrea sa telepono para asikasuhin ito. Nanlaki ang mga mata ko. Paano siyang naging ganoon kabobo? Walang alam si Andrea sa trabaho ng kumpanya. Isa lamang siyang babaeng palamuti at pinakausap niya ang babaeng iyon sa isa sa kanyang pinakamahalagang kliyente. Iyon ang kumpanyang pinakamatagal na nilang katrabaho. Sobra silang nagalit kaya nagbanta silang kakanselahin ang lahat ng kontrata. Doon nagtapos ang mensahe ni Daniel. Tinitigan ko ang madilim na bintana. Bumagsak na ang unang piraso ng domino. Mula rito, magsisimula ng gumuho ang lahat. Ngunit hindi pa rin napagtatanto ni Gabriel. Iisipin niya na ang pagkawala ng isang kontrata ay hindi makakaapekto sa kanya dahil mayroon siyang malaking kontrata sa susunod na linggo. Tatawa-tawa siya kasama si Andrea. Iniisip ang bagay na iyon. Ang hindi niya alam ay ang pangulo ng kumpanya ng malaking kontratang iyon sa susunod na linggo ay matalik na kaibigan, parang magkapatid, ng kliyenteng sinigawan niya ngayon at wala siyang kaide-ideya kung anong uri ng impormasyon ang kumakalat sa likod ng mga eksena. Bukas, isang demand letter ang makakarating sa mga kamay ni Gabriel. Naisip ko kung anong mukha ang ipapakita niya pagkakita rito. Pagkatuklas na ang lupang kinatatayuan niya ay gumuho na. Tahimik na patuloy sa pag-ikot ang orasan sa silid. Ang aking ganti ay nagsisimula pa lamang. Kinaumagahan, nagising akong nakatingin sa puting kisame ng ospital. Walang lasa ang almusal ko. Ang katawan ko ay nakatali pa rin sa kama. Saktong 10:00, gaya ng inaasahan ko, nakatanggap ako ng tawag mula kay Daniel. Ma'am Isabel, maagang maaga po. Dumating ang isang demand letter via courier. Mula ito sa pinakamahalagang kliyente, ang malaking kontrata na pipirmahan sana ni Gabriel sa susunod na linggo, ang mahalagang kasunduan para lalong mapalago ang kumpanya. Isa itong legal na abiso mula sa malaking kumpanya na iyon, ang conglomerate. Kinakansela nila ang kontrata, tama? Opo, bilang dahilan, nakalagay lang po ay pagkawala ng tiwala. Lohikal lang ito dahil sa lumang kliyente na sinigawan ni Gabriel kahapon. Ang direktor ng kumpanyang iyon ay matalik na kaibigan ng chairman ng malaking conglomerate. Ito ay mga mahahalagang relasyon na maingat kong inalagaan ng maraming taon. At si Gabriel, gamit ang kanyang sariling mga kamay, ay pinutol ang mga sinulid na iyon. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, bumukas ang pinto ng kwarto na may napakalakas na puwersa na parang masisira ito. Nakita ko si Gabriel na nakatayo, namumula ang mukha sa matinding galit. Sa likod niya, medyo nakatago, ay si Andrea. Bagamat peke ang pagtatago niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa akin. Lumapit si Gabriel sa kama, dinuro ako at sumigaw. Anong mga pinagsasabi mo sa likod ko? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magpatay, mali siya. Kinansela ang kontrata sa susunod na linggo. May alam ka ba sa mangyayari sa kumpanya kung mawala sa atin ang dambuhalang proyektong iyon? Hindi na pagtatanto ni Gabriel na ang dahilan ay ang sarili niyang pag-uugali sa kabilang kliyente. Naniwala siyang isinabotahe ko siya mula sa kama. Wala akong ginagawa, nakaratay lang ako rito. Sinungaling, ganyan na ganyan ang inaasahan kong baluktot na gagawin mo. Ang mga salita ni Gabriel ay tumarak ng malalim sa aking puso. Hindi dahil sa sigaw mismo, kundi dahil ang lumalabas sa kanyang bibig ay tahasang itinatanggi ang aking huling 18 taon. Kahit kailan, ganyan ka naman, hindi mo kayang makitang nagtatagumpay ako. Isa ka lang may bahay na nagmamagaling na walang ibang ginawa kundi sumabit sa akin na parang isang linta. Sumabit sa kanya. Isang linta. Halos tumigil ako sa paghinga. Noong kabubuo pa lamang namin ng kumpanya, wala kaming pera at naghahati kami sa murang pagkain. Hindi ako bumibili ng mga damit o cosmetics para ibuhos ang lahat ng pera sa pondo ng kumpanya. Ginawa ko iyon dahil ipinangako ni Gabriel sa akin na balang araw ay paliligayahin niya ako. At naniwala ako sa pangakong iyon
Isinakripisyo ang buhay ko para sa kanya. At ngayon na naabot na niya ang tagumpay, tinawag niya akong linta. Sir, kung masyado po kayong magagalit, tataas ang blood pressure niyo. Kumapit si Andrea sa braso ni Gabriel na nagpapalambing. Pagkatapos, ay tiningnan niya ako mula sa itaas at malisyosong ngumiti. Mrs., bakit hindi pa kayo sumuko? Nakakaawa na ang pagkapit niyo kay sir. Mula ngayon, ako na bata at may talento, ang susuporta sa kanya. May talento, isang babaeng hindi man lang marunong sumagot sa telepono, nang maayos ay sinasabing susuportahan niya ang kumpanya kapalit ko. Ang galit ko ay nauwi sa awa. Kinuha ni Gabriel ang dokumento mula sa panloob na bulsa ng kanyang jacket, ang mga papeles ng hiwalayan na iniwan niya kahapon. Heto, pirmahan mo na. Gusto ko nang putulin ang ugnayan sa taong nagdadala ng kamalasan tulad mo. Huwag ka nang makialam sa maganda kong kinabukasan. Tinitigan ko sa mata si Gabriel. Sigurado ka ba talaga rito? Siyempre, ito ang pinakamagandang desisyon sa buong buhay ko. Baka pagsisihan mo. Imposible! Higit pa rito, makakaramdam ako ng kalayaan. Kumuha ako ng ballpen mula sa drawer. Gamit ang nananakit ko pang kamay. Dahan-dahan kong pinirmahan ang mga papeles. Masaya. Inagaw ni Gabriel ang mga papeles mula sa aking mga kamay. Pagkumpirma sa pirma, labis siyang ngumiti sa tuwa. Sa wakas, malaya na ako. Tayo na, Andrea. Opo, sir. Dahil dito, pwede na tayong magpakasal, magkahawak kamay at masayang lumabas ng kwarto ang dalawa. Inakala nilang itinapon nila ako sa basurahan na parang basura ng nakaraan. Ngunit wala talagang kaide-ideya si Gabriel sa isang pangunahing detalye. Ang aking pirma sa dokumentong iyon ay sumira lamang sa huling kalasag na nagpoprotekta sa kanyang kumpanya. Sa ilalim ng legal na katayuan ng pagiging asawa niya, nililihis at inaako ko ang malaking bahagi ng mga pananagutan at panganib ng negosyo mula sa likod ng mga eksena. Sa sandaling formal na maisaayos ang paghihiwalay, ang lahat ng mabibigat na obligasyong iyon ay babagsak ng eksklusibo sa kanya. At may isa pa, ang malaking pautang na 100 milyong piso na ipagkakaloob sa kanya ng bangko sa susunod na linggo. Inilagay ko ang aking mga personal na ipon at ilang minanang lupain sa Batangas bilang collateral sa mortgage. Naaprubahan ito dahil gumanap ako bilang joint guarantor. Kung maghihiwalay kami, lohikal na mawawala ang garantiyang iyon. Kinabukasan, sa sandaling isumite niya ang dokumento ng paghihiwalay, kakanselahin ng bangko ang pautang, mawawalan ng cash flow ang kumpanya, at babagsak sa pagkalugi sa isang kisap mata. Ang orasan ay pumapatak sa 3:00 ng hapon. Nagpadala muli ako ng maikling mensahe kay Daniel. Handa na ang lahat. Ituloy na natin ang buong plano. Ang oras na natitira kay Gabriel, hanggang sa maging pagkasiphayo ang kanyang mayabang na ngiti, ay nauubos na. Kailangan na po ninyong umalis dito agad. Mga malamig na salita ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nangyari ito kinahapunan ng araw matapos isumite ni Gabriel ang mga papeles ng hiwalayan noong hindi pa ako makabangon mag-isa sa kama. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng suit na hindi ko kilala. Sa likod niya ay isang tauhan ng ospital na may nag-aalalang mukha. Yumuko ang admin ng ospital. Nakakahiya po, pero Ma'am Isabel, kinontak po kami ng inyong asawa. Ipinagbigay alam niya na kinansela na niya ang inyong pribadong health insurance mula sa family policy. Sa makatuwid, hindi na po namin kayo maaaring panatilihin sa private room na ito ng aming ospital. Kakailanganin po naming ilipat kayo sa isang pampublikong ward sa isang public hospital. Bukod pa rito, kinansela na rin po niya ang lahat ng credit cards na nakakabit sa inyong joint accounts. Layunin ni Gabriel na putulin ang lahat ng aking pamamaraan para mabuhay. Gusto niyang alisin sa akin ang ginhawa, iwan akong mag-isa sa isang maingay na public ward, hindi makagalaw, at walang ni isang sentimo para makapagbayad man lang ng private physical therapist o abogado na magtatanggol sa akin. Nang lumabas ng kwarto ang admin ng ospital, humakbang paharap ang lalaking nakasuot ng suit. Tiningnan niya ako mula sa itaas, gamit ang napakalamig na mga mata. Ako ang abogado na kumakatawan sa CEO na si Gabriel. Humalukip-kip ang lalaki. Nang hindi man lang ako inaalok ng calling card, didiretsuhin na kita. Kumilos ka sa napakababang paraan. Udyok ng inggit sa tagumpay ng CEO, isinabotahe mo ang mahahalagang kasunduan para sa kumpanya. Dahil sa iyo, nagtamo ang kumpanya ng pinsalang milyon-milyon. Lumilitaw na isinisi sa akin ni Gabriel ang lahat ng sarili niyang mga kabiguan. Siya ang sumigaw sa kliyente. Ngunit siguradong sinabi niya sa abogado
na nagpakalat ako ng masasamang tsismis mula sa aking kama. Kumuha ang abogado ng isang makapal na bundle ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase at pabagsak na inilagay sa mesa malapit sa aking mukha. Ito ang breakdown ng mga pinsala na idinulot mo sa kumpanya. Kasama rito ang pagkalugi dahil sa pagkansela ng malaking kontrata sa susunod na linggo. Ang kabuuan ay umaabot sa 50 milyong piso. 50 milyong piso, isang halaga na hindi kayang bayaran ng isang normal na tao sa buong buhay niya. At ito ay isang dokumento ng pag-amin ng kasalanan. Inilagay ng abogado ang isa pang pahina sa harap ng aking mga mata. Dapat mong aminin na niloko mo ang ating mga business partners at sinubukan mong pabagsakin ang kumpanya at, syempre, talikuran ang anumang karapatan sa alimony o hatian sa ari-arian. Pirmahan mo ang dokumentong ito ngayon din. Tiningnan ko ang papel mula sa aking nananakit na katawan. Mula sa akin, na nag-alay ng aking buhay sa loob ng 18 taon upang itayo ang kumpanya, hinihiling nila na aminin kong ako ang kontrabida na sumubok na sumira rito. Kung hindi mo pipirmahan itong kasunduan, magsasampa ng kasong kriminal ang CEO laban sa iyo para sa estafa at sabotahe, malamig na sabi ng abogado. Dahil naka-freeze ang iyong mga bank accounts, wala kang ni isang sentimo para kumuha ng abogadong magtatanggol sa iyo. Ang paglilitis sa Pilipinas ay inaabot ng maraming taon at ang mga gastos sa korte ay mag-iiwan sa iyo sa ganap na pagkalugi bago ka pa man muling makalakad. Ang mga salita ng abogado ay tumarak na parang mga patalim. Hindi sapat kay Gabriel na palayasin ako. Gusto niyang matiyak na hindi na ako makakabangon muli. Kung pipirma ka at tatanggapin mo ang parusa ng mapayapa, magiging bukas palad ang CEO at bibigyan kanya ng maliit na allowance para hindi ka mauwi sa pamumuhay sa kalye. Higit pa ito sa nararapat sa isang babaeng katulad mo. Nagpakawala ng mapangutyang ngiti ang abogado at inabutan ako ng isang silver na ballpen. Parang wala na akong kawala. Isang katawang hindi makagalaw, kanseladong insurance, nakablock na mga card, at isang demand na 50 milyong piso. Sa paningin ng sinuman, talo na ako. Sinumang normal na tao ay pipirma habang umiiyak. Sigurado ang abogado na susuko ako agad. Gayunpaman, hindi ko kinuha ang ballpen. Sa halip, dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin at tiningnan ng abogado. Hindi mo ba naisip na maling-mali ang kliyente mo? Sabi ko ng may kalmadong boses. Bahagyang kumunot ang noo ng abogado. Nasaan ang mga ebidensya na isinabutahe ko ang mga kliyente? Kaya kong gumawa ng lahat ng ebidensya na kakailanganin, mayabang na sagot ng abogado. Ang CEO ang legal na kinatawan ng kumpanya. Kung kukuha kami ng mga salaysay mula sa mga empleyado, mapapatunayan naming nagplano ka mula sa dilim. Naghahanda rin kami ng mga peking talaan na magpapahiwatig na lumustay ka ng pondo ng kumpanya. Handa siyang gumawa ng mga peking ebidensya para idiin ako. Hindi tanga ang kalaban. Naghanda siya ng daan upang hindi ko ipagtanggol ang aking sarili. Babalik ako bukas, malamig na sabi ng abogado habang tumitingin sa kanyang relo. Maghanda ka ng isang matalinong sagot bukas. Kung walang pirma, sisimulan namin ang proseso ng pagsasampa ng kaso at mauuwi ka sa kalye. Tumalikod ang abogado at lumabas. Ang ingay ng pagsara ng pinto ay bumigat sa tahimik na silid. Naiwan akong mag-isa. Sa labas, natatakpan ng madidilim na ulap ang kalangitan. Muling tumindi ang sakit sa balakang ko, na parang tinatawanan ng aking kalungkutan. Siguradong nagtatawanan na sina Gabriel at Andrea ngayon. Iniisip na tuluyan na nilang na-corner ang nakakainis na asawa at wala nang hahadlang sa kanilang landas. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at wala ring luhang lumabas. Sa aking mga kamay, mayroon pa rin akong cellphone. Nakapangalan ito sa akin at binabayaran ko gamit ang aking personal na account. Ito ang nag-iisang sandata na hinding-hindi maaagaw sa akin ni Gabriel. Tinitiis ang sakit. Hinawakan ko ang screen. Mayroon akong mensahe mula kay Daniel. Ma'am Isabel, handa na ang lahat. Kumikilos na po ang loan director ng bangko. Pagkabasa sa mga salitang iyon, umangat pa itaas ang mga sulok ng aking labi. Akala ni Gabriel ay isa lamang akong simpleng may bahay. Minamaliit din ako ng abogado. Iniisip na isa akong kaawa-awang babae. Ngunit hindi nila pinansin ang pinaka-nakakatakot na katotohanan. Na sa loob ng 18 taon na ito, hindi lang ako basta asawang naghihintay sa bahay. Hindi nila alam ang pagiging masusi ko kung paano ko inirecord ang bawat galaw ni Gabriel, ang tunay na mga numero ng kumpanya, at ang totoong mga kasunduan sa mga supplier. Binuksan ko ang isang nakatagong folder sa aking telepono.
Naglalaman ito ng napakaraming file. Ang mga patunay na ginamit ni Gabriel ang pondo ng kumpanya para sa mga date nila ni Andrea, ang tunay na mga kontratang isinasara ko mula sa likod ng mga eksena, at ang mga totoong financial data na nagpapakita sa kritikal na katayuan ng kumpanya. Bukas, kapag bumalik ang abogadong iyon sa kwarto, matutuklasan niya ang katotohanan. Matutuklasan niya na sila, na nag-aakalang na corner nila ako, ay nahulog ng tuluyan sa isang patibong na walang labasan. Ang tunay kong pagganti ay malapit nang bumilis. Kinaumagahan, dumating ang napagkasunduang oras. Bumukas ang pinto at pumasok ang parehong abogado. Ngayon ay nakasuot din siya ng isang mamahaling suit. Lumapit siya sa kama, lumilikha ng ingay gamit ang kanyang sapatos, at tiningnan ako mula sa itaas ng may mapagmataas ng ngiti na hindi niya maitago. Siguradong akala niya ay lugmok na ako sa hirap, at magmamakaawa ako ng kapatawaran habang lumuluha. Magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos sa matigas na kamang ito? At sa mga sakit na iyan, siguro ay ginugol mo ang buong gabi sa pagmumuni-muni hanggang sa makabuo ka ng isang matalinong desisyon. Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at nilabas ang parehong mga dokumento mula kahapon, ang pagkilala sa utang na 50 milyong piso at ang pagtalikod sa lahat ng aking karapatan upang umalis ng walang bitbit. Inilagay niya ang mga ito sa mesa sa harap ko. Pinatunog ang pindutan ng kanyang mamahaling ballpen at iniwan doon. Sige na, pumirma ka na rito. Kung gagawin mo iyan, kahit papaano ay makakapanatili ka sa ospital na ito. Dapat kang magpasalamat sa matinding awa ng CEO. Tumingin siya sa relo. Akala niya ang pakikipag-usap sa akin ay isang prosesong aabot lang ng 5 minuto. Inangat ko ng kaunti ang aking nananakit na katawan at kalmado siyang tiningnan. Hindi ako pipirma. Walang bisa ang mga papeles na iyan. Ang aking mabagal na tono ay biglang nagpabura sa ngiti ng abogado. Walang bisa? Mukhang hindi mo naiintindihan ang iyong posisyon. Malubha ang iyong sugat, walang pera, at iniwan ka ng iyong asawa. Wala kang kawala. O baka naman may nakatago kang yaman pambayad sa korte. Napasinghal ang abogado. Sa isip niya, isa lamang akong walang laban na may bahay. May malinaw kaming ebidensya na nagdulot ka ng pagkalugi sa kumpanya at isinabotahe mo ang milyon-milyong kontratang iyon. Ako ang may tunay na ebidensya. Kinuha ko ang aking telepono mula sa unan gamit ang nanginginig na mga daliri. Naghanap ako ng isang litrato at ipinakita iyon sa harap ng kanyang mga mata. Una, tingnan mo ito. Sa screen ay ipinakita ang litrato ng isang dokumento. Kumunot ang noo ng abogado at lumapit upang tingnan. Bigla huminto ang kanyang mga mata sa isang linya at nanigas siya. Ito ang draft ng kontrata ng pautang na 100 milyong piso mula sa bangko na nakatakda sa susunod na linggo. Sa ibabang bahagi, sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon, malinaw na nakasulat, Special Condition. Isang kinakailangang rekisito ang joint guarantee ng asawang si GNG. Isabel, gayon din ang paglalahad ng mga minanang lupain sa Batangas bilang collateral sa mortgage, sakaling bawiin ni GN. Isabel ang kanyang garantiya. Agad na mapapawalang bisa ang nasabing pautang. Anong ibig sabihin nito? Bahagyang nanginig ang boses ng abogado. Sinabi ni Gabriel sa abogado na makakakuha siya ng pera gamit lamang ang kanyang talento sa negosyo. Napapautangin siya ng bangko ng 100 milyon dahil magaling siya. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Kung wala ang aking mga personal na ari-arian at ang tiwalang nabuo sa loob ng maraming taon sa aking pagkatao, hindi siya papautangin ng bangko kahit 1 sentimo man lang, dahil alam na alam ng bangko ang tunay at delikadong sitwasyon ng kumpanya ni Gabriel. Nag-slide ako sa screen para ipakita ang susunod na litrato. At ito ang mga totoong libro na itinatago ni Gabriel. Ito ang mga datos ng lihim na accounting, Book B, ng kumpanya na palihim kong pinamamahalaan. Hindi ito ang mga pinagandang numero na ipinapasa nila sa accountant. Ito ang tiyak at detalyadong ebidensya ng lahat ng perang nilustay ni Gabriel. Tingnan mo rito. Noong 24 ng Disyembre ng nakaraang taon, isang bayad na 400,000 piso sa isang jewelry store sa Greenbelt 4 ang binigyang katwiran bilang representation expenses, pero ang regalo ay para kay Andrea. Nang gabing iyon, 100,000 piso para sa isang suite sa The Peninsula, Manila. Pinagpatuloy ko ang pagpapalit ng mga litrato. Noong Marso ng taong ito para sa kaarawan ni Andrea, 1.5 milyong piso para sa pagbili ng kotse na inilagay bilang company vehicle, at dagdag pa,
175,000 pisong buwan ang upa para sa isang kondo sa Rockwell Center kung saan niya pinatira si Andrea gamit ang pondo ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ng abogado. Sinasaid ni Gabriel ang kita ng kumpanya para sa kanyang mga kalokohan at para takpan ang butas na iyon. Kinailangan kong mag-magic sa pananalapi, humihingi ng palugit sa mga supplier at nagbibigay ng paliwanag sa bangko upang mapanatiling nakalutang ang kumpanya. Hindi man lang alam ni Gabriel na ang kanyang kumpanya ay ilang taon nang nasa bingit ng pagkalugi. Kitang-kitang namutla ang mukha ng abogado. Isa siyang propesyonal sa abogasya. Naunawaan niya agad kung ano ang ibig sabihin kapag totoo ang mga ebidensyang ito. Ang paghingi sa akin ng 50 milyong piso ang pinakamaliit niyang problema. Si Gabriel, na gumagawa ng krimen na estafa at qualified theft, ay haharap sa napakabibigat na kaso, at ang abogado, na nagtangkang pagtakpan ito at mang-extort sa akin, ay madadamay din. Peke ito. Mga pekeng datos ito na ginawa mo para pabagsakin ang CEO. Desperadong sinubukan itong itanggi ng abogado. Ayaw niyang aminin na tuluyan siyang niloko ni Gabriel. Kung kasinungalingan man ito o hindi, sapat na ang suriin ang mga credit card statements ni Gabriel at maaari kang direktang magtanong sa bank manager. Personal ko siyang nakapulong ng maraming beses. Ibinigay ko ang aking huling suntok. Naabisuhan na ang bangko sa katotohanang formal na nating naayos ang hiwalayan kahapon. Siyempre, agarang binabawi ang aking joint guarantee at ang mortgage collateral. Sa mga oras na ito, malamang nakatanggap na si Gabriel ng tawag mula sa bangko. Sakto nang sabihin ko iyon, ang cellphone mula sa bulsa ng abogado ay nagsimulang tumunog ng walang tigil. Napatalon ang lalaki at nagmamadaling kinuha ang telepono. Sa screen ay kumikinang ang pangalan ni CEO Gabriel. Tiningnan niya ako nang may takot bago sumagot. Opo, sir. Kasama ko po ngayon ang misis niyo at. Ngunit hindi niya natapos ang pangungusap. Mula sa kabilang linya, narinig ang hysterical na sigaw ni Gabriel. Tuluyan siyang nawala sa katinuan at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ano bang nangyayari? Kakatapos lang akong tawagan ng bangko para sabihin na kinakansela nila ang pautang sa susunod na linggo. Ang branch manager mismo ang pumunta at pinapabalik sa akin ang lahat ng nakaraang pautang ng buo agad-agad. Pumuno sa katahimikan ng kwarto ang matinis at desperadong boses ni Gabriel. Pilitin mong pumirma ang bruhang iyan ngayon din. Pagbayarin mo siya ng 50 milyon kahit anong mangyari. Kung hindi, ang kumpanya. Malulugi ang kumpanya sa susunod na buwan. Nanigas ang abogado hawak ang telepono. Ang kakatapos lang sabihin ni Gabriel sa kanya ay nagkumpirma ng eksakto sa aking bersyon at ang sitwasyon ay mas malala pa. Hindi lamang nila binabawi ang bagong pautang, hinihingi rin nila ang agarang pagbabayad ng nakaraang utang. Nang kumalas ako, nawalan ng kredibilidad ang kumpanya sa harap ng bangko. Malulugi ang kumpanya. Ang mga salitang iyon mula kay Gabriel ang nagkumpirma na lumabas na sa liwanag ang madilim na lihim. Sir, kumalma po kayo. Mukhang ang misis niyo ay sumubok na. Sinubukan sabihin ng abogado gamit ang nanginginig na boses. Ngunit hindi makinig sa katwiran si Gabriel. Tumahimik ka. Pupunta ako ngayon din para magmakaawa sa mga kliyente. Bahala ka nang kunin ang pera sa kanya kahit anong paraan. Biglang naputol ang tawag. Ang walang kwentang tunog ng telepono ay umalingaw-ngaw sa mga kamay ng abogado. Kalmado ko siyang tiningnan. Narinig mo ba? Sa ngayon, hindi ako ang taong desperadong nangangailangan ng 50 milyon. Kung hindi niya makukuha ang pautang na iyan, sa susunod na buwan ay hindi niya mababayaran ang sweldo ng mga empleyado. Iyan ang totoong sitwasyon ng kumpanya ninyo. Kinuha ng abogado ang dokumento ng pag-amin sa utang at ang kanyang ballpen at tumakbong palabas ng kwarto nang walang sinasabing anumang salita. Umalingaw-ngaw sa mga dingding ang tunog ng pagbagsak ng pinto. Bumalik ang katahimikan sa silid. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay isang sariwang hangin ang naglinis sa aking dibdib. Makalipas ang ilang minuto, muling tumunog ang aking telepono. Si Daniel iyon. Ma'am Isabel, kakaalis lang ng bank manager. Namumutla si Gabriel at nakadapa sa sahig. Hindi maintindihan ni Andrea ang nangyayari at panay lang ang ikot. Napakakalmado ng boses ni Daniel. Sa wakas ay nagsimula na, ano? Oo, pero unang hakbang pa lang ito. Mula ngayon, tatakbo ng desperado si Gabriel na sinusubukang makakuha ng pera sa lahat ng paraan. Ngunit nakasara ang lahat ng pinto dahil ako na ang bahalang magsabi ng totoo sa lahat ng mga supplier. Matutuklasan nila ang totoong mukha ng kumpanya nang wala ang pananggalang na ginagawa ko
At malalaman nila ang kayabangan at kawalan ng kakayahan ni Gabriel. Walang mag-aabot sa kanya ng kamay. Daniel, pakiusap, patuloy mo akong balitaan sa lahat ng mangyayari sa opisina. Lalo na, bantayan mo si Andrea. Kapag nalaman niyang walang pera, magpapakita siya ng totoong kulay niya. Naiintindihan ko po. Ire-record ko ang lahat. Ibinaba ko ang tawag at muling humiga sa kama. Naroon pa rin ang sakit, ngunit ang puso ko ay gumaan ng hindi kapani-paniwala. Sa loob ng 18 taon ay minahal at pinrotektahan ko siya. Masasabing ibinigay ko ang buong buhay ko sa kanya. Ang pabuya ay pagtataksil, kawalan ng katapatan, at ang alaala ng pag-iwan sa akin sa pinangyarihan ng aksidente. Kung sa sandaling iyon ay lumingon siya, tinulungan ako at tinanong kung ayos lang ako. Marahil hindi ko iisiping maghigante, ngunit iniwan niya ako. Mas pinili niya ang batang kabit kaysa sa asawang nanganganib ang buhay. Kaya nagpasya rin akong itapon siya. Ngunit hindi sa anumang ordinaryong paraan. Aagawin ko sa kanya ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya bago siya itapon. Bukas, sasabog ang kumpanya na may mas malaking problema. Ang dating kliyente na sinigawan ni Gabriel ay malapit nang magsagawa ng legal na aksyon. Bukas mismo, maririnig ni Gabriel mula sa unahang hilera kung paano tuluyang gumuho ang lupang kanyang kinatatayuan. Nang hapong iyon, tila mas mainit ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Muling nag-vibrate ang telepono ko. Isang ulat mula kay Daniel. Ma'am Isabel, kararating lang ng isang demand letter. Galing ito sa pinakamatagal nating kliyente na ininsulto ng CEO sa telepono. Ang nilalaman ay ang agarang pagpapawalang bisa sa lahat ng kontrata at hiningi ang cash payment ng lahat ng mga nakabinbing invoice. Ang halaga ay nasa humigit kumulang 15 milyong piso. Kamusta na si Gabriel ngayon? Nasa opisina niya siya sumisigaw at hawak ang ulo. Walang tigil ang pagtawag sa ibang kumpanya, pero walang sumasagot sa kanya. Lohikal lang iyon. Sa mundo ng negosyo, mabilis lumipad ang mga masamang tsismis. Isang kumpanya na pinutulan ng linya ng kredito ng bangko at ang direktor ay nang iinsulto sa kanyang mga matagal na kliyente. Walang gustong makipag-ugnayan sa ganoong katoksik na kumpanya. Bilang karagdagan, nagsisimula ng masira ang relasyon nila ni Andrea. Kani-kanina lang, sinisigawan siya ni Andrea. Tinatanong niya kung ano ang mangyayari sa biyahe na ipinangako nito sa kanya. Hindi ko napigilang matawa ng mahina. Ang mag-alala sa isang bakasyon kapag ang kumpanya ay malapit ng malugi. Ganyan ang lebel ng bagong pares na pinili ni Gabriel. Para kay Andrea, ang isang Gabriel na walang pera ay walang anumang halaga. Salamat Daniel. Patuloy mong bantayan, pakiusap. Pagkababa pa lang ng tawag, nakatanggap ako ng isa pang tawag. Sa screen ay lumabas ang pangalan ni Gabriel. Naghintay ako ng ilang segundo at dahan-dahang sumagot. Oo, Isabel, ako ito. Napakagaralgal ng boses ni Gabriel. Nawala ang lahat ng kayabangan niya noong mga nakaraang araw. Parang boses ng nawawalang bata. Anong kailangan mo? Umalis na yung abogado mo ah. Kalimutan mo na ang tangang iyon. Isabel, makinig ka. Nag-atubili si Gabriel ng isang sandali, ngunit nagtapos sa pagsasabi ng isang bagay na hindi maiisip. Pwede ka bang bumalik sa opisina ngayon din? Nagduda ako sa aking naririnig. Sa asawa niya, na nakaratay sa kama dahil sa basag na balakang, hinihingi niyang bumalik sa opisina agad-agad. Bakit mo gusto akong bumalik? Kung nandoon ka, makikinig ang bank manager sa atin. At mapapatawad din ako ng boss ng kabilang kumpanya kung ikaw ang hihingi ng tawad. Gumawa ka ng paraan. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi niya napagtatanto ang kanyang sinasabi. Kakatapos lang niyang ibato ang mga papeles ng hiwalayan sa mukha ko at sinubukang ipasa sa akin ang 50 milyong utang at naaalala lang niya ako kapag nasa bingit na siya. Gabriel, nakalimutan mo na ba? Hiwalay na tayo. Isa na akong estranghero sa'yo. Wala na akong kinalaman sa kumpanya mo. Pagkarinig sa aking malamig na tono, nagmadaling sumagot si Gabriel. Hindi ko pa naipapasa ang mga papeles sa korte o sa notaryo. Inabisuhan ako ng abogado ko at sinabi kong itigil ang proseso agad. Kaya, mag-asawa pa rin tayo. Obligasyon mo na tulungan ang kumpanya. Syempre, nang malaman niyang walang bank loan, tumakbo siya para itigil ang hiwalayan. Ngunit hindi iyon uubra sa akin. Kahit hindi mo pa naisusumite ang mga iyon ng formal, patay na ang nararamdaman ko para sa iyo. Wala akong anumang intensyon na tulungan ang kumpanya mo. Paano ka nagiging ganyan kalamig? 18 taon tayong nagsama? Mag-asawa tayo! Huminga ako ng malalim.
Pinuno ang aking baga ng hangin at ibinalik ko sa kanya mismo ang mga salitang sinabi niya sa akin noong gabi ng aksidente. Siguradong kaya mo namang solusyonan ang mga problema ng kumpanya mo mag-isa. May telepono ka naman dyan. Narinig ko kung paano pinigilan ni Gabriel ang isang sigaw sa kabilang linya. Oo, Gabriel. Palagi mong sinasabi na ang tagumpay ay galing lang sa talento mo at ako'y lintalang. Kung gayon, iligtas mo ang sarili mo gamit ang sariling galing mo. Hindi nakasagot si Gabriel. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa tawag. At siya nga pala, Gabriel, hindi lang bangko at mga supplier ang problema mo. Nagpasya akong bitawan ang susunod na bomba. Nasuri mo ba ang kontrata sa pag-upa ng opisina? Anong meron doon? Nakapangalan sa akin ang kontrata. Dahil walang sapat na pambayad ang kumpanya noon, inupahan ko iyon ng personal bilang garantor at inilipat sa kumpanya. Tumigil ang paghinga ni Gabriel. Kaninang umaga, nakipag-ugnayan ako sa may-ari para kanselahin ang kontrata. Kailangan ninyong lisanin ang opisina bago matapos ang susunod na buwan. Hindi lang siya mawawalan ng pera, kundi pati lugar ng trabaho. Konting oras na lang ang natitira sa kanya na nakaupo sa naglalakihang silyang iyon bilang CEO. Sinungaling! Kasinungalingan yan. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo ang may-ari at magtanong ka. Teka, Isabel, nakikiusap ako. Naging bobo ako. Hihingi ako ng tawad kahit ilang beses pa. Ang boses ni Gabriel ay parang iiyak na, ngunit ang puso ko ay hindi man lang natinag. Pasensya na. May mga medical tests pa akong kailangang gawin. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Pinatay ko agad ang tawag at inilapag ang telepono nang nakataob sa mesa. Iyon ang maliit na dosis ng pagdurusa na ibinibigay ko sa kanya. Hindi ko aagawin ang lahat ng sabay-sabay. Unti-unti kong sisirain ang pundasyon niya ng may buong katiyakan. Bukas, mas lalakas ang bagyo sa opisina. Kapag nalaman ng mga empleyado na hindi sila makakasweldo, sabay-sabay silang kikilos. Kinaumagahan, isang asul na langit na walang ni isang ulap ang nakalatag sa labas ng bintana, ngunit ang aking kalooban ay nananatiling napakalamig. Saktong 9:00, ang oras ng pagpasok sa opisina, tumunog ang aking telepono. Si Daniel iyon, Ma'am Isabel. Pinaliligiran na ngayon ng buong staff ang opisina ng CEO. Mula sa earpiece, nakakarinig ako ng ingay ng mga sigawan. Ngayon ang araw ng pagbibigay ng sweldo. Karaniwan, unang-una sa umaga ay pumapasok na ang pera sa mga account ng mga empleyado, ngunit ngayon ay hindi pumasok ang mga deposito. Ang mga bank accounts ng kumpanya ay tuluyang na-i-block. Kahapon, ay hiningi ng bangko ang buong pagbabayad ng utang at itinuloy ang pag-freeze. Napakakalmado ng boses ni Daniel, ngunit siguradong matindi ang gulo sa opisina. Anong palusot ang sinasabi ni Gabriel? Sabi niya system error daw ng bangko at bukas maaayos na ito. Patuloy na nagsisinungaling si Gabriel para makakuha ng oras, ngunit hindi tanga ang mga empleyado. Alam ng lahat na nakansela ang mga kontrata. Matagal na nilang napapansin na kakaiba ang kapaligiran sa kumpanya. Biglang narinig ang isang nakakabinging sigaw sa background. Si Gabriel iyon, sumisigaw sa kanyang mga manggagawa. Wala ba kayong tiwala sa akin? Bukas makuha nyo na ang maduming pera nyo. Ang may reklamo, lumayas sa kumpanya ko ngayon din. Kakatapos lang sabihin ni Gabriel ang hindi kailanman dapat sabihin ng isang CEO sa kanyang mga empleyado. Kung sinabi ng CEO, magre-resign na ako. Narinig ko ang matatag at malinaw na boses ni Daniel. Oh, Daniel, walang kinabukasan ng kumpanyang ito. Hindi ako patuloy na magtatrabaho sa boss na sinungaling. Nagsimulang sumali ang mga boses ng ibang mga empleyado. Aalis na rin ako. Ako rin. Hindi ko na kaya sa lugar na ito. Ipapadala namin ang resignation letter via registered mail. Narinig ang mabilis na mga yabag ng mga taong lumalabas ng opisina. Nagpanik na si Gabriel. Teka, pag-isipan niyo ito. Daniel, tatraydurin mo ba ako? Andrea, may sabihin ka sa kanila. Pigilan mo sila. Ang matinis na boses ni Gabriel ay halos isang tili. Ngunit hindi sumasagot si Andrea. Wala siyang paki sa kinabukasan ng kumpanya. Kitam niyo, Ma'am Isabel? Ganito ang sitwasyon. Muling nagsalita si Daniel pagkalabas ng kaguluhan. Lahat ng mahahalagang empleyado ay kinuha na ang kanilang mga gamit at umalis na. Ang tanging naiwan na lang ay sina Gabriel at Andrea. Salamat, Daniel. Batiin mo silang lahat para sa akin. Huminga ako ng malalim. Dahil dito, tuluyan nang tumigil sa pag-andar ang kumpanya ni Gabriel. Walang pera, walang opisina, at walang empleyado.
Isa na lamang itong walang lamang balat. Pero Ma'am Isabel, may inaalala po ako. Mas sumeryoso ang boses ni Daniel. Bago ako umalis, nakita ko ang isang calling card sa lamesa ng CEO. Galing iyon sa isang kahina-hinalang investment consultant, parang loan shark o sindikatong 5006. Laging madaling biktima si Gabriel sa mga ganitong uri ng panloloko. Pinipigilan ko sila mula sa likod, kaya hindi lumalala. Kinausap po ng CEO ang lalaking iyon kaninang umaga. Sabi niya kailangan niya ng 15 milyong piso ng desperado at tatanggapin niya ang anumang kondisyon. Kumunot ang noo ko. Hindi sinusubukan ni Gabriel na iligtas ang kumpanya, sinusubukan lang niyang takpan ang napipintong utang sa pamamagitan ng pag-utang sa mga napakadelikadong tao. Sabi ng CEO na maglalagay daw siya ng collateral. Gagamitin daw niya ang mga lupain na nakapangalan sa asawa niya. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Patuloy siyang naniniwala na sa kanya ang mga ari-arian ko. Dahil hindi namin formal na inayos ang hiwalayan, inakala niyang pag-aari niya ang pag-aari ng kanyang asawa. Daniel, ipadala mo sa akin ang pangalan ng lalaking iyon at ng kumpanya niya. Opo, ipapadala ko po agad. Pinatay ko ang tawag at nag-isip. Hindi sumusuko ang kalaban. Para iligtas ang sarili niya, wala siyang pakialam kung isakripisyo niya ako. Ganoon siyang klaseng lalaki. Pagsapit ng hapon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Akala ko nurse iyon, pero nagkamali ako. Ang nandun ay si Andrea. Niyayakap niya ang isang mamahaling designer bag at may ekspresyon ng matinding takot. Wala na siyang mapanuyang ngiti tulad ng dati. Mrs., tumayo siya sa tabi ng kama at bumulong ng mahina. Totoo bang malulugi na ang kumpanya? Tinitigan ko siya ng tahimik. Sa wakas napagtanto na rin niya ang kalubhaan ng sitwasyon. Hindi kami pinasweldo. Umalis na ang mga empleyado. At sabi ng CEO maayos lang daw ang lahat dahil malaking pera ang papasok sa kanya agad. Pero nakakatakot ang mukha niya. Hinahanap lang niya ang pera ni Gabriel. Ang mabait at mayamang boss ay naghubad na ng maskara. At ngayon ay sobrang natatakot na siya. Ano man ang mangyari sa kanya, ay hindi ko na problema. Pero dapat ka ring mag-ingat. Baka ikaw ang gawin niyang co-maker o garantor sa perang uutangin niya. Namutla bigla ang mukha ni Andrea. Ako? Bilang garantor? Pagkatapos ng lahat, ikaw naman ang higit na sumusuporta sa kanya, hindi ba? Kung mahal mo talaga siya, handa kang akuin ang mga utang niya. Sinasadya kong sabihin iyon ng malamig. Ayoko nga, wala akong alam dyan. Sumama lang ako sa kanya, kasi nililibre niya ako sa mga mamahaling lugar. Tinakpan ni Andrea ang bibig niya sa takot at tumakbong palabas ng kwarto. Narinig ko ang mga yabag niyang papalayo sa pasilyo. Ang batang kabit na lubhang pinapahalagahan ni Gabriel. Ang pag-ibig nito ay naglaho ng parang bula sa mismong sandaling nawala ang pera. Tiningnan ko ang mga bagong dokumento na nasa ibabaw ng mesa. Dinala iyon ng abogado ko kani-kanina lang. Ito ang mga legal na papeles para pigilan si Gabriel na magamit ang mga ari-arian ko bilang garantiya sa mga loan shark na iyon. Akala ni Gabriel ay mananalo siya. Uutang ng maduming pera, ipapasa sa akin ang utang, at tatakas. Ngunit sa oras na akalain niyang ligtas na siya, dudurugin ko ang kanyang pag-asa gamit ang malupit na katotohanan. Bukas, sasalpukin niya ang hindi matibag na pader na itinayo ko. Sa unang oras ng hapon kinabukasan, ang mabibigat na ulap ay nagbabanta ng bagyo. Natanggap ko ang ulat ni Daniel sa aking telepono. Nakipagkita si Gabriel sa loan shark sa isang madilim na coffee shop malapit sa opisina. Sinabi sa akin ni Daniel na nagmamasid mula sa di kalayuan, na si Gabriel na pawis ay nag-abot ng mga papeles sa lalaki. Heto ang mga titulo ng mga lupain ng asawa ko sa Batangas at heto ang isang Special Power of Attorney SPA na pinirmahan niya ilang taon na ang nakakaraan. Gamit ito, kailangan ko ng 15 milyong piso ngayon din, sabi ni Gabriel. Ngunit ang loan shark, matapos suriin ang mga papeles at gumawa ng mabilis na pag-check, ay malamig na tinawanan siya. Sir, hindi kita mapapautang gamit ito. Binawi na ng asawa ninyo ang spa na ito noong nakaraang araw pa sa Registry of Deeds. Kung wala ang personal na pirma niya at IDs, ang mga papel na ito ay basurang papel lang. Pagkarinig dito, namutlang parang bangkay si Gabriel. Pagdating ng 3:00 ng hapon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ko sa ospital. Si Gabriel iyon. Ngayon ay hindi niya kasama si Andrea. Mag-isa siyang dumating. Ang mukha niya ay mukhang lantang-lanta sa pagod. Lukot ang kanyang pasadyang suit at gulo-gulo ang buhok. Wala nang bakas ng lalaking puno ng kumpiyansa sa sarili.
Tumayo siya sa tabi ng kama at pilit nang ngumiti. Isabel, kamusta ka na? Masakit pa ba masyado? Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 18 taon na nag-alala siya tungkol sa aking pisikal na kalagayan. Ang magpakita ng ganoong klaseng awa ang lalaking nag-iwan sa akin sa kalsada ay napaka-plastic tingnan. Malamig ko siyang tinitigan. Anong ginagawa mo rito? Kasi gusto lang kitang makita. Lantarang nagsinungaling at naglabas ng dokumento mula sa kanyang briefcase. Gusto kong malaman mo, nakaisip ako ng isang master plan para iligtas ang kumpanya. Isang bagong investor ang magbibigay sa atin ng 15 milyon. Pero dahil sa mga requirements, kailangan nila ang pirma ng isang kapamilya. Sinusubukan niyang itago na pautang iyon mula sa loan shark. Nagpapanggap siya na isa lang itong ordinaryong proseso para makuha ang pirma ko. Pwede ka bang pumirma rito at ibigay ang ID mo? Kung gagawin mo ito, babalik sa dati ang kumpanya. Makakapagsimula tayong muli ng magkasama. Tulad noong dati. Sinubukan hawakan ni Gabriel ang kamay ko, pero dahan-dahan ko itong iniwas. Gabriel, sa tingin mo ba talaga ay tanga ako? Anong pinagsasabi mo? Ang mga papeles na iyan ay para mangutang sa isang 5,6, tama ba? Ang pekeng ngiti ay nawala sa mukha ni Gabriel. Gagamitin mo sana ang mga lupain ko bilang collateral para mangutang ng 15 milyon. At kapag hindi mo nabayaran, balak mo akong iwanan sa utang. At tumakas. Paano mo nalaman yan? Bulong ni Gabriel na nanginginig ang boses. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Isa pa, hindi na pwedeng gamitin bilang collateral ang mga lupain ko. Inilabas ko mula sa drawer ng mesa ang dokumento na inihanda ng abogado ko kahapon. Isa itong legal na rehistro. Ang mga ari-ariang ito ay nasa ilalim na ng kustudiya at pamamahala ng aking legal representative. Siyempre, wala kang magagawa sa kanila at kahit ako ay hindi ko maibebenta ang mga ito nang walang pahintulot niya. Tiningnan ni Gabriel ang dokumento nang hindi makapaniwala. Kasinungalingan! Hindi mo pwedeng gawin iyan nang hindi ako kinokonsulta. Nagsimulang sumigaw ng hysterical si Gabriel, pero nang makita niya ang opisyal na selyo ng notaryo publiko sa dokumento, ang mukha niya ay naging kulay abo. Dahil dito, hindi ka na makakautang kahit saan, sa bangko man o sa mga loan shark. Napaluhod sa sahig si Gabriel. Tapos na, ang kumpanya ko, ang kumpanya. Inghawakan niya ang ulo niya gamit ang kanyang mga kamay at umiyak na parang maliit na bata. Dinudumihan ang mga tuhod ng kanyang mamahaling suit. Ikinuskus niya ang mukha niya sa sahig. Tulungan mo ako, Isabel. Nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Iiwanan ko na si Andrea ng tuluyan. Pero parang awa mo na. Tulungan mo ako tulad ng ginagawa mo rati. Gumagapang siya sa sahig na nakakapit sa mga rehas ng kama ko. Pero wala akong naramdaman kahit ano. Ikaw ang nagtapon sa basurahan sa taong nagsugal ng buhay para sa iyo. Sinabi mo sa akin na dahil matagumpay ka na, pabigat lang ako. Pues ngayon, tumayo ka sa sarili mong mga paa hanggang sa dulo. Nang marinig ang aking malamig na sagot, humagulgol si Gabriel. Saktong sa sandaling iyon, nagring ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga kamay niya nang ilabas ang telepono at may mukha ng pagmamakaawa na sumagot. Andrea, tulungan mo ako. Pumunta ka rito sa ospital ngayon din. Ha? Umalis ka na sa kondo? Nanginig ang boses ni Gabriel. Sa katahimikan ng kwarto, mahina kong narinig ang boses ni Andrea mula sa telepono. Sir, hindi ko na kaya. Ang isang boss na walang pera ay isang walang kwentang matanda na lang. Ibabenta ko na ang kotse at relo na binigay mo sa akin noong birthday ko. Sige, maghintay ka. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Paalam, huwag mo na akong tatawagan kahit kailan. Narinig ang malamig na beep ng naputol na tawag. Nanigas si Gabriel hawak ang telepono. Ang kumpanya, ang pera, ang kabit. Ang lahat ng akala niyang nakamit niya dahil sa sarili niyang galing ay isa lamang ilusyon. Isang kastilyong buhangin na umiral lamang dahil ako ang sumusuporta dito. Bakit? Bakit nangyayari ito sa akin? Ulit-ulit na sinasabi ni Gabriel na parang nababaliw na. At pinagmamasdan ko siya mula sa itaas. Ngunit hindi pa rito natatapos ang parusa ko. Ang sakit na ipinadanas ko sa kanya ay hindi pa kalahati ng sakit na idinulot niya sa akin. Bukas, lalabas ang taong magbibigay ng pamatay na suntok sa kanyang kumpanya, ang taong pinaka-pinagkakatiwalaan ko at pinaka-kinatatakutan ni Gabriel. Ang tunay na impyerno ni Gabriel ay magsisimula bukas. Kinaumagahan, ang langit na iniwan ng bagyo ay maaliwalas. Halos hindi totoo. Ang tanawin mula sa bintana ng kwarto ko ay nagbibigay ng matinding kapayapaan. Gayunpaman, sa opisina ni Gabriel, ibang-iba ang tanawin.
Saktong 10:00, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Daniel na patuloy na nagbabantay mula sa isang coffee shop malapit. Ma'am Isabel, kakatigil lang ng isang itim na luxury car sa harap ng building. Ito ang chairman, si Don Antonio. Ang pinuno ng pinakamahalagang kliyente namin, ang pinakamataas na pinuno ng pambansang conglomerate, ang taong pinakakinatatakutan ni Gabriel at pinakaginagalang ko. Umakyat mag-isa si Don Antonio sa elevator, papunta sa top floor. Ipinikit ko ang aking mga mata ng tahimik. Naiisip ko si Gabriel na nanginginig mag-isa sa malaking opisinang iyon na walang laman. Sa mismong sandaling iyon, nakaupo si Gabriel sa sahig ng opisina niya. Madilim ang kwarto at ang tanging naririnig ay ang tiktak ng orasan sa dingding. Hanggang kahapon, ang lugar na iyon ay puno ng buhay. Pero naglaho ang lahat sa loob ng isang araw. Nakabaon ang mesa niya sa mga letter of demand at bills. Umalingaw-ngaw ang mga yabag sa pasilyo, mga mabagal at matatag na yabag. Napatakbo ng kaba si Gabriel. Akala niya ay mga debt collector iyon, pero nang makita kung sino ang nagbukas ng pinto, nahulog siya sa pinakamalalim na bangin. Don Antonio, anong ginagawa niyo rito? Sinubukan ni Gabriel tumayo pero nadapa siya. Gumapang siya sa paanan ng chairman. Don Antonio, nakikiusap po ako. Huwag niyo pong kanselahin ang kontrata. Isang hindi lang pagkakaintindihan ng lahat. Matatag pa rin ang kumpanya ko. Bigyan niyo po ako ng isang huling pagkakataon. Umalingaw-ngaw ang pag-iyak ni Gabriel sa walang laman na opisina. Ngunit tiningnan lang siya ni Don Antonio ng buong lamig. CEO Gabriel, tumayo ka. Nakakaawa kang tingnan. Kalmado ang boses niya, pero may mabigat itong dala. Nanginginig na tumayo si Gabriel at yumuko. Inilibot ni Don Antonio ang kanyang paningin sa kwarto, ang mga bakanting desk, mga kalat na papeles, at ang gusot na suit ni Gabriel. Nabalitaan kong nag-resign na ang lahat ng empleyado mo. Hindi po, pansamantala lang ito. Tigil-tigilan mo na ang pagsisinungaling. Alam ko ang lahat. Inilapag ni Don Antonio ang kanyang leather na briefcase sa mesa. Binuksan ang bakal na kandado na lumikha ng malakas na tunog at inilabas ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Hindi ako pumunta rito ngayon para tulungan ka, Gabriel. Binuksan ni Don Antonio ang folder sa harap niya. Tingnan mo ito. Lahat ng kontratang pinirmahan ng kumpanya namin sa inyo sa nakalipas na 10 taon at ito ang mga business plan at crisis management protocols na ipinasa mo. Nanginginig na tiningnan ni Gabriel ang mga papeles. Ito ang mga dokumento na may pagmamalaki niyang pinirmahan bilang CEO, ngunit wala siyang naiintindihan sa nilalaman nito. Laging ako ang nagdra-draft ng perpekto sa mga ito at siya lang ang naglalagay ng pirma sa dulo. Alam mo ba kung gaano ka-perpekto ang mga dokumentong ito? Mula sa napakadetalyadong financial calculations hanggang sa contingency plans, ang matugunan ang mahigpit na standards ng conglomerate ko bilang isang maliit na kumpanya ay halos isang himala. Pagkarinig dito, bahagyang umangat ang tingin ni Gabriel. Maling inakala niyang pinupuri siya. Isang sinag ng pag-asa ang nagliwanag sa mukha niya. Opo, nagtrabaho po ako ng maigi para maging I2. Hindi ikaw ang gumawa ng mga ito. Putol ni Don Antonio na bumasag sa kanyang mga salita. Muling namutla ang mukha ni Gabriel. Inilabas ni Don Antonio ang isang lumang dokumento mula sa folder. Isa itong special annex ng unang malaking kontratang pinirmahan nila 10 taon na ang nakakaraan. Basahin mo ng mabuti ang probisyong ito. Kinuha ni Gabriel ang papel at binasa. Nanlaki ang kanyang mga mata. May kondisyon na hindi niya alam. Ang kasunduang ito ay mahigpit na nakasalalay sa pag-supervise ni Ging Isabel bilang executive consultant sa kabuuan ng mga proyekto. Sakaling kumalas si Ging Isabel, ang kasunduang ito ay automatikong at agad-agad na mapapawalang bisa. Ano ito? Nahulog ang papel mula sa mga kamay ni Gabriel. Hindi kami pumirma sa inyo dahil sa laki ng kumpanya mo o sa track record ninyo. Pumirma kami dahil lubos kaming nagtitiwala sa isang napakagaling na propesyonal na nagngangalang Isabel. Dahil sa malinis niyang trabaho, nagbabayad kami sa inyo. Isa ka lang CEO na palamuti, Gabriel. CEO na palamuti, ang mga salitang pinakaayaw ni Gabriel. Ang kanyang buong pagmamalaki na nakabatay sa maling paniniwala na siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang talento, ay gumuho na, kasinungalingan. Ako ang nagtayo sa kumpanyang ito. Si Isabel ay isa lang simpleng may bahay, isang pabigat. Ayaw tanggapin ni Gabriel ang katotohanan. Ayaw niyang aminin na ang silya ng CEO na inuupuan niya ay nakapatong lang sa isang walang laman na kahon at ang sumusuporta sa kahong iyon
ay walang iba kundi ang asawa niya. Naglabas si Don Antonio ng mas marami pang patunay ng walang awa, isang bundle ng mga nakaprint na emails. Ito ang mga palihim na palitan ng mensahe sa pagitan ng mga executives ng conglomerate at ako, ang mga sandaling nagpapakasarap at lumulustay ng pera si Gabriel habang ako ay nagpupuyat. Inaapula ang mga sunog sa mga kliyente at nagmamakaawa ng palugit para takpan ang mga butas ng kanyang pagwawaldas. Alam namin ang lahat, sabi ni Don Antonio, nakatingin sa mga mata niya. At kung kami ay nanahimik, iyon ay dahil nakiusap si Isabel sa amin. Sabi niya, pakiusap, hayaan ninyong magmukhang magaling ang asawa ko sa harap ng iba. Ibinigay niya sa iyo ang lahat ng kredito habang inililigtas ang buhay mo mula sa likod ng mga eksena. Tuluyang nawala ang dugo sa mukha ni Gabriel, ang asawa na tinawag niyang Linta. Ito ay sa katunayan isang malaking kalasag na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat. Dahil sinira niya ang kalasag na iyon gamit ang sarili niyang mga kamay, libu-libong palaso mula sa labas ang umuulan sa kanya. Nagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Sobrang lamig ng boses ni Don Antonio. Inakala mong naglalakad ka ng mag-isa, kaya pinutol mo ang kamay ng sumusuporta sa iyo. Ang presyo ng katangahang iyan ay babayaran mo mismo. Inilapag ni Don Antonio ang huling dokumento sa mesa, isang legal na abiso. Ito ang invoice para sa danyos pagkatapos kansilahin ang kontrata. Dahil sa mga peking financial reports na ipinasa mo sa amin, ang aming kumpanya ay nakaranas ng pinsala. Ang kabuuan ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso. 100 milyong piso. Nagpakawala ng isang naipit na sigaw si Gabriel. Kung hindi mo babayaran ang buong halaga sa lalong madaling panahon, magsasagawa kami ng legal na aksyon. Lahat ng personal mong ari-arian ay ireremate. Muntik nang himatayin si Gabriel. Ang agarang pagpapabalik ng utang sa bangko. Ang 15 milyong utang mula sa dating supplier. At ngayon ay ang danyos na 100 milyon. Hindi niya ito kayang bayaran, kahit ang mga loan shark ay hindi siya tutulungan. Don Antonio, nakikiusap ako. Parang awa niyo na. Maawa po kayo sa akin. Ibinaba ni Gabriel ang ulo niya sa sahig at desperadong umiyak. Isang may edad na lalaki, humahagulgol na parang bata. Ngunit hindi natinag ang tingin ni Don Antonio. Kung gusto mong tulungan kita, may isa lang na paraan. Biglang nag-angat ng tingin si Gabriel. Gagawin ko po kahit ano. Ano? Pumunta ka bukas sa kwarto ni Isabel at umamin ka sa harap niya tungkol sa lahat ng krimen at kababawan na ginawa mo. Kung sasabihin niyang pinapatawad ka niya, babawiin namin ang hinihinging 100 milyon. Napalunok ng laway si Gabriel. Ilang araw lang ang nakakaraan, ay ibinato niya ang mga papeles ng hiwalayan sa mukha ko at sinubukang ipasa sa akin ang milyon-milyong utang at ngayon kailangan niyang pumunta para magmakaawa ng kapatawaran. Maghihintay ako hanggang bukas ng umaga. Umaasa akong mayroon kang magandang sagot. Tumalikod si Don Antonio at lumabas ng opisina. Naiwan si Gabriel ng mag-isa sa dilim, nanginginig, walang magawa kundi ramdamin ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Ang langit na nakikita mula sa bintana ng kwarto ko ay nagkukulay kahel na dahil sa paglubog ng araw. Nabasa ko ang mensaheng ipinadala ni Don Antonio. Nasunod ang lahat ayon sa plano. Siguradong papunta na siya riyan ngayon. Sumagot ako ng isang simpleng, "Maraming salamat po." Sa wakas, bukas ay lilitaw si Gabriel sa harap ko. Basag na basag ang kayabangan at gumagapang. Anong mukha ang ipapakita niya? Anong sasabihin niya? Hinintay ko ang sandaling iyon na may nakakagulat na kapayapaan sa puso ko. Ang tunay na parusang ipapataw ko sa kanya ay magmumula mismo sa katotohanang lalabas sa sarili niyang bibig. Napakatahimik ng pasilyo ng ospital. Naglakad si Gabriel habang hinihila ang kanyang mga paa. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Hindi siya mukhang lalaki na namuno sa isang malaking kumpanya hanggang kahapon. Mugto ang mga mata niya kakaiyak. Nasanay niya ang mukha niyang umiiyak sa harap ng salamin bago siya pumunta. Gulo-gulo ang buhok niya at lukot-lukot ang damit. Hinigpitan niya ang hawak sa isang panyo sa bulsa niya. Mabait na tao si Isabel. Kapag umiyak ako, papatawarin niya ako. Sa kaibuturan ng kanyang puso, patuloy na naniwala si Gabriel doon. Sa loob ng maraming taon, kahit anong kasamaan ang gawin niya, laging tinatanggap iyon ni Isabel nang walang reklamo. Naisip niya na ngayon ay magiging ganoon din. Kailangan lang niyang yumuko ng kaunti at maglabas ng ilang luha. Saka kakausapin ni Isabel ang bangko at si Don Antonio para iligtas ang kumpanya. Iyon ang tanging kawala niya. Hindi niya man lang inisip ang sakit na dinanas ko o kung bakit ko pinirmahan ang hiwalayan.
Tumigil siya sa harap ng pinto. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan ng doorknob. Magiging maayos ang lahat, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pareho lang ang kwarto tulad kahapon. Nakaupo ako sa kama habang nagbabasa ng libro. Mas maganda na ang kulay ng mukha ko. Hindi ko inalis ang tingin ko sa libro, kahit na alam kong pumasok na siya. Isabel, pinilit ni Gabriel na maging malungkot ang boses niya at lumapit sa kama. Bumagsak sa kanyang mga tuhod ng may mabigat na tunog. Patawarin mo ako, talaga. Inilagay niya ang mga kamay niya sa sahig at yumuko. Sinadya niyang panginginugin ang mga balikat niya at nagpakawala ng mga pekeng hikbi. Nagkamali ako. Napagtanto ko na kapag wala ka, wala akong magagawa. Ang kumpanya, ang mga empleyado, lahat sila sinisisi ako. Inilabas niya ang lahat ng kanyang pagpapaawa, umaasang maaawa ako. Bulag siyang naniwala na may natitira pang pagmamahal sa puso ko para sa kanya. Dahan-dahan kong isinara ang libro at tiningnan siya mula sa itaas gamit ang nagyayelong mga mata. Oh, tapos? Iyon lang ang sinabi ko. Nagulat si Gabriel. Akala niya magpapanik ako at aaluin siya. Kaya gusto kong patawarin mo ako. Hindi ko na makikita si Andrea kahit kailan. Gagawin ko kahit ano, iligtas mo lang ang kumpanya. Gumapang si Gabriel sa sahig, sinusubukang hawakan ang kamay ko. Inilayo ko ito agad. Humawi lang sa hangin ang kamay niya at napakapit sa kumot. Gabriel, hindi mo pa rin nauunawaan. Kalmado ang boses ko. Hindi ako nakaramdam ng galit o lungkot. Tinitingnan ko lang siya na parang nagmamasid mula sa malayo. Wala akong pakialam kung papatawarin kita o hindi. Wala talaga akong pakialam. Nag-angat ng tingin si Gabriel na hindi nauunawaan ang sinasabi ko. Walang pakialam? Paanong wala kang pakialam sa relasyon natin? Mag-asawa tayo. Mahina akong tumawa. Isang malamig na ngiti. Tayo? Walang tayo kahit saan. Gusto mo lang iligtas ang kumpanya, di ba? Tingin mo kapag kinausap ko ang bangko, babalik sa dati ang lahat? Naiiwan mo si Andrea at aalagaan mo ako? Napigil ni Gabriel ang hininga niya. Binabasa ko ang isip niya. Tama. Iyon nga. Maging masaya na tayong muli. Magtrabaho tayo tulad ng dati. Desperado niyang pagmamakaawa. Handa siyang magsinungaling sa kahit anong paraan para lang makaalis sa butas na kinasadlakan niya. Bumaling ako sa kanya at tinitigan siya. Sige, papayag ako. Kakausapin ko ang bangko para iligtas ang kumpanya. Tahimik na ipinagdiwang ni Gabriel ang panalo niya. Nanalo siya. Mahal pa rin siya ni Isabel. Napakadali niyang biktimahin. Talaga? Salamat Isabel! Masaya siyang ngumiti. Babalik siyang CEO. Babalik na sa normal ang lahat. Pero may isang kondisyon, kalmado kong ipinahayag. Kondisyon? Oo. Kung papayag ka sa kondisyong ito, tutulungan kita. Mabilis na tumango si Gabriel. Tatanggapin niya kahit ano at saka gagawa ng palusot mamaya. Naisip niya. Itinuro ko ang maliit na mesa sa dulo ng kwarto. Naroon ang isang bagong dokumento na iba doon sa abogadong nagpuntarati. Pirmahan mo iyan. Nanginginig na kinuha ni Gabriel ang papel. Pagkabasa ng nilalaman nito, ang lahat ng tuwang nararamdaman niya ay nanigas sa isang iglap. Hindi ito isang simpleng kontrata. Ito ay isang dokumento na dinisenyo para agawin ang bawat patak ng kayabangan niya at ipakita ang higanteng patibong na nahulugan niya. Naglalaman ang papel ng mga hindi kapanipaniwalang probisyon. Agarang pagbaba sa pwesto bilang CEO, kumpletong paglilipat ng lahat ng shares ng kumpanya kay Gieneng. Isabel, at pangako na personal na ibabalik ang lahat ng pondong nilustay. Hindi ito dokumento para iligtas ang kumpanya niya. Isa itong dokumento para agawin ito ng tuluyan sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Ang nabasa mo, hindi ka na CEO at ako na ang hahawak ng kumpanya. Ang mga personal na utang ay babayaran mo galing sa bulsa mo. Namula sa galit ang mukha ni Gabriel. Nawala ang mga luha ng buwaya. Pinagloloko mo ba ako? Kumpanya ko to. Ako ang CEO. Ako ang nagtayo nito. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang nakawin ng isang babaeng tulad mo ang kumpanya ko. Ibinato niya ang mga papeles sa sahig. Lumabas ang tunay niyang ugali. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang iligtas ang sarili niya. Ayaw niyang bitawan ang pera at ang kumpanya. Iyon ang totoong Gabriel. Kung ayaw mong pumirma, ayos lang sa akin. Mag-file ka ng bankruptcy at bayaran mo ang 100 milyon ng mag-isa. Pagkarinig sa malamig kong sagot, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Gabriel. Kapag tinawagan mo ang bangko, maaayos ang lahat. Kapag nalugi ako, talo ka rin.
Magkakaproblema rin ang mga kliyente kung wala ako sa pwesto. Patuloy na naniwala si Gabriel sa sarili niyang halaga. Naniwala siyang kapag nawala siya. Saktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Ang magkakaproblema ay kami. Isang malalim at makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Lumingon si Gabriel na parang nakakita ng multo. Nakatayo roon si Don Antonio. Sa likod niya ay si Daniel. Don Antonio, anong ginagawa niyo rito? Naurong si Gabriel hanggang sa tumama siya sa dingding. Hindi siya pinansin ni Don Antonio at lumapit sa kama ko, nagbigay ng isang malalim na pagyuko. Ma'am Isabel, kamusta na po kayo? Pasensya na po na kinailangan niyo pang pumunta rito, Don Antonio. Sagot ko ng may ngiti. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Gabriel ang tagpo. Ang pinakamataas na pinuno ng conglomerate na yumuyuko sa harap ng isang simpleng may bahay. Don Antonio, bakit kayo yumuyuko sa kanya? Asawa ko lang siya. Taga-ayos lang siya ng papeles sa likod ko. Manahimik ka. Ang matalim na sigaw ni Don Antonio ay nagpatigil kay Gabriel. Nanlilisik ang mga mata niya rito. Sabi mo kanina kapag nawala ka, magkakaproblema ang mga kliyente mo. Maling-mali ka. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gabriel. Ang magkakaproblema ay kami. Ang problema ay hindi kung mawala ang CEO. Ang problema ay kung mawala si Ma'am Isabel. Tinarak ng mga salitang iyon ang puso ni Gabriel. Ang pagkawala ng isang taong kasing talino ni Isabel ay isang malaking dagok sa kumpanya namin. Kaya plano naming suportahan ng aming buong resources ang bagong kumpanyang itatayo niya. Mula ngayon, ang kumpanya na ni Isabel ang hahawak ng lahat ng aming proyekto. Nagdilim ang paligid kay Gabriel. Magtatayo ako ng bagong kumpanya at sasama sa akin ang mga kliyente. Teka, paano na ang kumpanya ko? Tapos na ang kumpanya mo, mariing sabi ni Don Antonio. Kinuha na namin ang lahat ng magagaling mong empleyado para sa bagong kumpanya ni Isabel. Naasikaso na ni Daniel ang lahat. Ang tanging naiwan sa iyo ay isang walang lamang opisina at gabundok na utang. Napaluhod muli si Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakabangong muli. Hindi isang pabigat ang asawa niya. Isa siyang propesyonal na hinahangaan ng mga elite sa industriya. At siya ay hindi hihigit sa isang tuta na binigyan ko ng buhay. Sinungaling! Sabihin mong hindi totoo yan. Nagwala sa sahig si Gabriel, humahagulgol ng malakas. Isabel, nakikiusap ako. Huwag mo akong iwan. Magsisimula tayo sa simula. Hahalikan ko ang sapatos mo kung kailangan. Kumapit siya sa mga rehas ng kama ko na puro uhog at luha ang mukha. Nawala na ang lahat ng dignidad niya, pero mariin kong iniwas ang kapit niya. Gabriel, naalala mo ba yung gabing yon? Malambot ang boses ko, halos pabulong. Nung nasa aspalto ako at duguan, tinawanan mo ako at umalis ka kasama ng batang kabit mo. Sa aksidenteng yon, nabasag lang ang balakang ko, pero ang tiwala ko sa iyo ay matagal nang nasira. Nawala ang liwanag sa mga mata ni Gabriel. Sa wakas, nauunawaan na niya ang tunay na bigat ng kasalanang ginawa niya. Dahil sa sarili niyang kayabangan, naiwala niya ng tuluyan ang pinakamahalaga sa kanya. Nanatiling nakahandusay sa sahig ng kwarto si Gabriel. Walang lakas. Nakatingin siya sa kawalan na parang tinanggalan ng kaluluwa. Tahimik na lumapit si Daniel at hinawakan siya sa braso. Halika na! Umalis na kayo rito! Naaabala niyo si Ma'am Isabel. Mahinang sinubukang manlaban ni Gabriel. Daniel, pati ba ikaw itatapon ako sa basurahan? Hindi ko kayo tinatapon. Mulat sa pool, ako ay tauhan ni Ma'am Isabel. Habang nagpapakasarap kayo sa silya ng CEO, alam naming lahat kung sino talaga ang nagpapakapagod para sa kumpanya. Dahil hindi na makapagsalita, patagilid na lumabas ng kwarto si Gabriel, parang tumanda siya ng 10 taon. Nang sumara ang pinto, bumalik ang katahimikan sa kwarto. Pasensya na at kinailangan mo pang dumaan sa hindi magandang eksenang ito, Isabel. Mabait na sabi sa akin ni Don Antonio. Hindi po, salamat po sa pagsama niyo sa akin hanggang sa huli. Sa wakas, makakahakbang na ako pasulong. Naglabas si Don Antonio ng mga bagong dokumento na may ngiti. Ito ang mga papeles ng pagpaparehistro para sa bagong kumpanya. Pwede nyo nang gamitin ang mga bakanteng opisina sa building namin. Inililipat na ng mga tauhan mo ang mga gamit doon. Kinuha ko ang ballpen. Kahit masakit pa ang katawan ko, sobrang liwanag ng puso ko. Isinulat ko ang pangalan ko sa linya ng CEO ng bagong kumpanya. Mula sa araw na iyon, mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari. Kinabukasan, ipinasa ng abogado ko ang kasunduan ng hiwalayan sa registry. Dahil doon, legal na kaming estranghero ni Gabriel. At doon nagbukas ang tabing ng tunay na impyerno para sa kanya. Dumagsa sa kumpanya niya ang mga debt collector,
mga tauhan ng bangko, ang dating kliyente, at ang mga abogado ni Don Antonio, hinihingi ang 100 milyon. Sa bakanteng opisina, nagtago si Gabriel, nanginginig sa tunog ng telepono, ngunit hindi siya makakatakas magpakailanman. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga sheriff mula sa korte. Nagsagawa sila ng foreclosure at remate. Walang sinasabing salita. Sinimulan nilang lagyan ng seal ang mga ari-arian ng kumpanya, computers, muebles, mga sofa, at maging ang mamahaling silya ng CEO na lagi niyang ipinagmamalaki. Hinatak ang luxury company car mula sa garahe at pinilit siyang hubarin ang mamahaling relo doon mismo. Dahil tinanggal ko ang aking guarantee, ang utang ay ganap na bumagsak sa kanya sa personal na antas. Niremate din nila ang luxury condo niya. Dahil hindi makabayad ng upa, pinalayas siya. Nauwi siya sa kalsada, dala lang ang isang maleta. Dahil walang mapuntahan, sinubukan niyang puntahan si Andrea at nagtungo sa apartment nito. Ngunit nang pindutin niya ang doorbell, boses ng lalaki ang sumagot. Nakahanap na si Andrea ng isa pang mayamang lalaki at lumipat na. Naglakad ng walang patutunguhan si Gabriel sa ilalim ng ulan. Nagkataon na nakita niya si Andrea na lumalabas mula sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Kasama nito ang isang may edad at napaka-eleganteng lalaki. Andrea! Tawag ni Gabriel. Lumingon siya at nang makita ang madungis na hitsura ni Gabriel, tiningnan siya nito ng may pandidiri na parang nakatingin sa basura. Sino kayo? Tatawag ako ng pulis. Nagpapanggap na hindi siya kilala. Kumapit si Andrea sa braso ng lalaki at sumakay sa isang luxury car. Naging ganap na walang silbi na si Gabriel para sa kanya. Nakatayo siya sa ilalim ng malamig na ulan. Sa bulsa niya, iilang barya na lang ang natitira. Siya, na gumagastos ng libu-libong piso sa hapunan, ay hindi man lang makabili ngayon ng isang tinapay. Nauwi siya sa pagsilong sa isang maliit, madilim, at murang computer shop. Inilawan ng screen ang mukha niya. Nakakarinig siya ng mga ubo at hilik ng ibang tao. Bakit nangyari ito sa akin? Ako ay isang CEO. Tiningnan niya ang cellphone niya. Marami siyang contacts, pero lahat ay patay o kung sasagot man, sinisingil siya sa utang. Panghuli, tiningnan niya ang numero ko. Nanginginig ang daliri niya sa call button, pero wala na siyang lakas ng loob na pindutin iyon. Ang huli kong pangungusap ay umaalingaw-ngaw sa isip niya ng paulit-ulit. Samantala, ang kwarto ko sa ospital ay puno ng buhay. Sa pahintulot ng ospital, ginawa namin itong isang maliit na opisina. Araw-araw na pumupunta si Daniel, dala ang laptop niya. Ma'am Isabel, nandito na ang plano para sa mga bagong proyekto. Binigyan tayo ng 3 malalaking kampanya mula sa conglomerate at pumirma na rin muli sa atin ang iba pang mga dating kliyente. Nagliliwanag sa kaligayahan ang mukha ni Daniel. Hindi siya mukhang ang parehong lalaki na nagtitiis sa mga katawa-tawang utos ni Gabriel. Salamat, Daniel. At sabihin mo sa iba na wag masyadong magpakapagod. Ang mga bali kong buto ay unti-unti ngunit siguradong gumagaling. Ang matinding sakit ay nabawasan na at nagsimula ako sa physical therapy gamit ang wheelchair. Mahirap iyon. Pero ang pag-asa para sa kinabukasan ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ang langit sa labas ng bintana ay napaka-asul. Ang mga binhi na itinanim at inalagaan ko sa malamig na kadiliman sa loob ng 18 taon, sa wakas ay tumatanggap na ng sikat ng araw at malapit ng mamulaklak. Naalala ko ang singsing na inihagis ko sa bag noong gabi ng aksidente. Pinatapon ko iyon kay Daniel sa basurahan para sa akin. Ang sumpa ng nakaraan ay naglaho na. Magdurusa si Gabriel habang buhay sa impyerno ng mga utang na siya mismo ang lumikha. At maglalakad ako patungo sa kinabukasan kasama ang mga taong naniwala sa akin. Ang pagganti ko ay isang ganap na tagumpay. Nang magpalit ang panahon at papalapit na ang Pasko sa Pilipinas, sa wakas ay na-discharge na ako sa ospital. Kailangan ko pa rin ng tungkod, pero nakakalakad na ako ng matatag gamit ang sarili kong mga paa. Nang araw na iyon, ipinagdiwang ang grand opening party ng bagong kumpanya. Ang venue ay ang banquet hall ng The Peninsula, Manila. Dumating si Daniel, lahat ng empleyado, at napakaraming kliyente. CEO Isabel, maraming congratulations. Inabutan ako ni Don Antonio ng isang malaking bouquet ng bulaklak habang nakangiti ng malapad. Taos-puso akong nagpasalamat sa kanya at tumawa kasama ang mga kasamahan ko. Sa mismong sandaling iyon, sa lamig ng labas ng hotel, naglalakad ang isang lalaki. Iyon ay si Gabriel,
Nakakatapos lang ng shift niya sa isang construction site bilang isang pahinante. Nakasuot siya ng maruming damit na puro putik at sirang sapatos. Para makatakas sa walang katapusang mga utang, nabubuhay siya sa araw-araw na kita. Isang buhay na talagang kaawa-awa. Lumapit siya sa entrance ng hotel para sumilong mula sa hangin. At nang sumilip siya sa malalaking salamin, nanlaki ang mga mata niyang hindi makapaniwala. Sa ilalim ng liwanag ng magagarang chandelier, nakasuot ng eleganteng damit, tumatawa sa gitna ng maraming tao. Ako iyon, ang babaeng itinuring niyang linta. Hindi namamalayang inilapit ni Gabriel ang kamay niya sa salamin. Gusto niyang bumalik sa maliwanag na mundong iyon. Gusto niyang muling tumawa sa ilalim ng mainit na liwanag na iyon. Gamit ang kaisipang iyon, nanginginig siyang sinubukang pumasok sa hotel. Pasensya na sir, hindi po kayo pwedeng pumasok. Malamig siyang pinigilan ng bouncer ng hotel. Hindi po kami nagpapapasok sa loob ng ganyan ang kasuotan. Hindi, teka, asawa ko ang babaeng nandyan sa loob. Dati rin akong magaling na CEO ng isang kumpanya. Desperadong sigaw ni Gabriel, pero walang naniwala sa kanya. Ang mga salita niya ay parang mga kahibangan lamang ng isang pulubi na puno ng putik. Nang mapansin ang kaguluhan, dahan-dahan akong lumingon sa entrance. Sa kabila ng salamin, nagtagpo ang mga mata namin ni Gabriel. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Sa galaw ng kanyang mga labi, nalaman kong sinasabi niya, Isabel, ako to. Tulungan mo ako. Ang Gabriel ng nakaraan ay hinding-hindi papayag na makita siya ng sinuman sa ganoong kaawa-awang kalagayan, pero wala nang natitira sa kanyang kayabangan. Tinitigan ko ang mukha niya. Walang galit, walang lungkot, at walang awa. Tanging ang tingin na inilalaan mo sa isang ganap na estranghero mula sa malayong mundo. At bahagya akong tumango. Pagkatapos, tumalikod na ako at bumalik sa mainit na bilog ng mga kaibigan at kasamahan ko. Hindi na ako lumingon pa pabalik kahit kailan. Napasalampak si Gabriel sa salamin. Ang malamig na hangin sa kalsada ay humampas sa likod niya ng walang awa. Napagtanto niya kung gaano siya naging bobo na ang itinapon niya sa basurahan ay hindi isang nakakabagot na asawa, kundi ang kanyang sariling maliwanag na kinabukasan. Habang gumagapang sa malamig na aspalto na may mantsa ng putik, tuluyang nalunod si Gabriel nang magpakailanman sa walang hanggang balon ng pagsisisi. Ilang buwan na rin ang lumipas mula noon. Maayos na maayos ang takbo ng bago kong kumpanya. Bumalik na ang lahat ng dati naming kliyente at nag-enjoy ako araw-araw sa pagtatrabaho kasama si Daniel at ang mga empleyadong naniwala sa akin. Ganap nang gumaling ang balakang ko at nakakalakad na ako ng walang tungkod. Kung ikukumpara sa gabing iyon na nakahandusay ako sa aspalto, ang paggaling ko ay parang isang himala. Ang opisina namin ay isang mainit at maliwanag na espasyo, laging puno ng tawanan. Alam ko na ang tagumpay ay hindi itinatayo kapalit ng tahimik na sakripisyo ng iba. Ang totoong trabaho ay nakabatay sa respeto at pasasalamat sa isa't isa. Samantala, nalaman kong hindi man lang makapag-file ng official bankruptcy si Gabriel dahil sa pinagmulan at kalikasan ng kanyang mga utang. Nabubuhay siyang nagtatago at nagtatrabaho bilang arawan. 18 taon na ang nakakaraan. Wala kaming kahit ano. Ngunit naglakad kaming magkasama patungo sa iisang layunin. Noong panahong iyon, palpak siya pero mabait, at nakangiting kinakain ang murang pagkain na pinagsasaluhan namin, ngunit binago siya ng pera at kapangyarihan. Inakala niyang ang suporta ko ay automatiko, na ang tagumpay ay kanya lamang, at walang pag-aatubiling pinutol ang pinakamahalaga. Ngayon, sobrang saya ko. Ang galit ko sa kanya ay naglaho na. Mas pipiliin kong mabuhay na niyayakap ang kasalukuyan kaysa makadena sa nakaraan. Tulad ng maliit na halaman sa opisina na ang mga dahon ay kumikinang tuwing nasisikatan ng araw, gusto kong patuloy na lumaking tuwid at matatag. Uminom ako ng kape at muling tiningnan ang screen ng computer. Sa labas, ang asul na kalangitan ng Maynila ay nakalatag sa buong kaluwangan nito. Ang bago kong buhay ay nagsisimula pa lamang. Madalas, nauunawaan lang ng mga tao ang halaga ng mga bagay kapag nawala na ang mga ito, ngunit ang totoong katangahan ay nakasalalay sa pagtapon at pag-iwan sa taong handang ibigay ang buhay niya para suportahan ka sa mismong oras bago mo mawala ang lahat. Maraming salamat sa pagsunod sa kwentong ito hanggang sa dulo. Sa pagninilay sa mga ganitong karanasan, nauunawaan natin na ang mga samahan at tiwala ay higit na mahalaga kaysa sa pera o katayuan sa buhay. Sa buhay, palaging may mga mahihirap na sandali, ngunit mula sa ating mga pagpili at kung sino ang pipiliin nating pahalagahan,
nakasalalay kung paano iguguhit ang ating kinabukasan. Madalas ay binabaliwala natin ang kabutihan ng mga nakapaligid sa atin, ngunit napakahalaga na alalahanin ang kanilang tunay na halaga bago mahuli ang lahat. Itinuturo sa atin ng kwentong ito ang kahalagahan ng respeto, pasasalamat, at tapang upang magpatuloy anuman ang mangyari. Anong mga damdamin ang pumukaw sa inyo pagkatapos marinig ang kwentong ito? Kung nais ninyo, maaari ninyong ibahagi ang inyong mga opinyon sa comment section. Matutuwa akong basahin ang mga ito. At kung naantig ang inyong mga puso sa kwentong ito, lubos kong pasasalamatan kung mag-iiwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel. Ang buong suporta ninyo ay isang malaking inspirasyon upang patuloy na gumawa ng mas marami pang content. Maraming salamat muli sa inyong oras. At sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod na video upang patuloy na magnilay tungkol sa buhay sa pamamagitan ng mga kwentong ito. Mag-ingat po kayo palagi at magkaroon nawa kayo ng napakasayang araw. Hanggang sa muli.